Isang napakakapangyarihang CEO, ngunit takot na takot sa kanyang sekretarya, kaya't nagtatago sa banyo at hindi lumalabas. Sino ang ganoong kalakas na babae? Ang kwentong ito ay kailangang simulan isang buwan na ang nakakaraan. Ang lalaking ito ay si Ning Chengming, isang CEO na may malubhang obsessive-compulsive disorder para sa kalinisan. Saan man siya magpakita, kailangan ng lahat na lumayo. Maging ang mga kawani ng hotel ay takot sa kanya. Isang hibla lamang ng buhok ng aso ay kaya niyang hulaan kung saan galing. Mayroong mga kawani na palihim na nag-aalaga ng alagang hayop sa kanilang mga kwarto sa hotel, kaya tinawag siya ng lahat na Eggy Fox. Kaya't ang taong nakatuklas ng kagandahan, ang pag-alis ni Chief Ning, ay naging sanhi upang sa wakas ay makahinga ng maluwag ang mga puso ng lahat. Lumipat ang kwento rito kay Defy Thian. Siya ang unang punong kalihim ng kumpanya ng media, isang walang talo na mandirigma, maging ang isang CEO na tulad niya ay natatakot sa kanya. Ngayon, sumama siya sa kanyang amo upang makipagnegosasyon. Hindi niya inaasahan na ang kasosyo ay ang taong pinakakinatatakutan niya sa kanyang puso. Nakita ni AC Thian na maaga pa, kaya tinulungan niya ang kanyang matalik na kaibigan sa pasilyo na dahan-dahang kinuha ang mga tiket. Ngunit hindi niya inaasahan na ang dalawa ay nagkamali ng pagkuha ng inumin ng isa't isa. Nang makarating siya sa elevator ay saka lang niya napansin na mali rin ang kinuha niyang card, kaya bumalik siya para palitan ito, at bilang resulta, nagkahiwalay sila. Pagbalik sa pintuan ng silid ng negosasyon, sinabi ni Chief Ning na dumating na si Eggy Fox na nagpatakot kay Defy Thian, kaya halos maihi siya sa takot. At ang aming Chief Ning ay mas takot pa kay Defy Thian. Ang amo ay nakatakas na, kaya si Defy Thian ay walang magawa kundi sumulong ng may ngipin. Nang makita si Chief Ning, kinakabahan siyang kumuha at uminom ng isang subo ng inumin, ngunit hindi niya inaasahan na hindi ito ang kanyang inumin. At napansin din ni Chief Ning sa tapat na nagkamali sila ng pagkuha ng inumin ng isa't isa. Matapos ang negosasyon, si Chief Ning ay kinulob sa kanyang pangalan at nagtago sa banyo, kahit anong pagtawag ni Eggy Thian ay ayaw lumabas. Sa huli, sa wakas ay napalabas siya, ngunit ang tao ay nakapag-impake na ng kanyang mga gamit at tumakas na parang pato na pinakawalan. Ibinato niya ang lahat ng mahihirap na problema sa sekretarya at siya mismo ang tumakas. Naalala niya noong nasa paaralan pa si Ning Chengming, kulang lang ng ilang puntos ay hindi na siya makapasok sa universidad na nagpilit sa kanya na mag-aral ng 3 taon pa, at mula noon, naging bangungot niya iyon. Para mailigtas ang kumpanya, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan para humingi ng payo. Ngunit ang hindi kapanipaniwalang plano ng kanyang kaibigang si Tan ay sinabihan siyang harangin si Ning Chengming sa underground parking lot. Nang makarating siya doon, takot pa rin siya at kinakabahan. Sa sandaling iyon, tumawag muli ang kanyang matalik na kaibaan, at dahil sa malakas na etyo sa garahe, sinubukan niyang ibaba ang telepono, ngunit nahuli pa rin siya ng malamig na mukha ni Chief Ning. Nagtago muli siya sa likod ng kotse, ngunit tumawag muli ang kanyang bobong kasamahan, na nagpagalaw kay Ning Chengming na dahan-dahang lumapit sa pinagmula ng tunog, na nagpatakot sa kanya, kaya hindi siya makahinga ng malalim. Tingnan natin kung anong kaguluhan ang gagawin ng babaeng oso, isang kotse na talagang kapaki-pakinabang. Ang babae sa pagsisikap na makipag-ugnayan sa nakalistang kumpanya, ay naging sanhi upang si Chief Ning ay habulin sa kalsada, hanggang sa magkaroon ng aksidente sa sasakyan. Sa likod ng aksidente sa sasakyan, ang tunay na masaya ay ang kanyang mapang-aping nakatatandang kapatid na lalaki, ang babae ay naging biktima lamang. Lubusan siyang nagulat sa tanawin sa harapan niya, at wala siyang nagawa kundi ipagsapalaran ang kanyang buhay, upang iligtas si Ning Chengming. Sa oras na ito, kinakabahan siya at takot. Kung may mangyari kay Chief Ning, hindi ba siya ang magiging tunay na mamamatay tao? Ang kwentong ito ay tungkol sa tunay na salarin, na sa oras na ito ay naaalala pa rin ang aksidente sa sasakyan. Hihintayin lamang niya na mamatay si Ning Chengming sa galit sa Northwest bago niya makuha ang pera. Ngunit paano hahayaan ng kalaban na matupad ang kanyang kagustuhan? Nagpadala sila ng isa pang lalaki upang harapin siya. At nalaman ni Defy Thian mula sa bibig ng doktor na si Ning Chengming ay nagkaroon ng matinding pinsala sa utak na magreresulta sa pansamantalang pagkawala ng kanyang alaala. Nakita niya ang mapang-aping amo na walang malay, hindi alam ang gagawin, ngunit hindi niya inaasahan na siya mismo ay hindi sinasadyang makatulog ulit. Sa panaginip, napanaginipan niyang hinihingi ni Ning Chengming na kumuha siya muli ng pagsusulit, bawat oras na makatagpo siya ng tanong na hindi niya alam ang sagot. Hanggat hindi ka pipili ay makapasa ka, kung hindi niya makuha ang iyong marka, maghanda ka na lamang na mag-aral sa universidad habang buhay. Ang malamig at walang awang lalaki ay nagpagising sa kanya mula sa panaginip. Nang sumisigaw siya sa panaginip, ginising ng kanyang sigaw si Ning Chengming sa kama ng ospital. Sa kabilang banda, ang kalihim ni Chief Ning ay labis na nababalisa na tumatawag kay Chief Ning, ngunit hindi niya makontak ang telepono ng kabilang partido. Naalala niya na bago umalis ang boss ay binigyan siya ng 3 sobre. Sinabihan siyang buksan ang mga ito sa isang mahalagang sandali at doon niya nalaman na may nangyari kay Chief Ning. Bagaman inaalagaan ni Defy Thian si Ning Chengming para sa sarili niyang kapakanan, inalagaan niya pa rin ito ng buong puso.
Hindi niya sinasadyang nakita ang mapang-aping amo na umiinom ng tubig at nakita niyang medyo cute ito. Sa labas ng pintuan ay hindi niya napigilan ang tumawa ng may galak. Naalala niya ang pambubuli ni Chief Ning sa paaralan at para makuha ang kanyang diploma, hindi siya nag-atubiling mapahiya. Ngunit ang malamig at malupit na amo ay walang balak na palayain siya. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang turuan ang taong walang damdamin ng leksyon sa tamang pag-ugali. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang amo na humihingi ng isang lakad. Ngunit ang tawag na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa tunay na maisala na makalapit. Sa oras na ito, ang tunay na maisala ay nakarating na sa ospital kung saan nakaratay si Ning Chengming, direktang nagtungo sa silid 202. Ang babaeng ito ay talagang uhaw, kahit na malubhang nasugatan ang kanyang kasintahan, ay nangangarap pa rin siya ng imposible. Sa kabilang panig, aksidenteng nakasalubong ni Fei Fayan ang isang lalaki sa pasilyo ng ospital, at dahil sa pagiging kahina-hinala nito ay tiningnan niya ito ng mas matagal, ngunit hindi niya gaanong pinansin. Pagdating niya sa pinto ng silid ni Chief Ning, nakita niya ang isang grupo ng mga nurse. Nagmamadali siyang nagtanong, at mula sa bibig ng nurse ay nalaman niyang may nangyari sa taong nasa silid 202, kaya nagmamadali siyang tumakbo sa silid, ngunit hindi pa rin niya nakita si Ning Chengming. Nagpatuloy siya sa pagtakbo sa emergency room upang tingnan ang resulta, ngunit hindi ito si Ning Chengming. Sa oras na ito, masigurado siya na ang mapang-aping amo ay nasa gulo. Desperado niyang sinabi na tiyak na ayos lang ang matandang tuso, ngunit nasaan na siya ngayon? Ang kanyang mga pakikipag-ugnayan ay nagbigay daan sa kanyang damdamin para kay Ning Chengming. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang simple. Nang lumingon siya, nakita niya si Ning Chengming na tumatakbo patungo sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang puso ay hindi napuno ng kagalakan, ngunit hindi rin kulang sa kapaitan at kawalan ng katarungan. Nakita ni Chief Ning na nag-aalala si Fei Fayan para sa kanya at naramdaman niya ang init sa loob, kaya't hindi siya nag-atubiling hilahin siya papasok sa silid kaagad. Nagmamadaling gumawa ng mga kaayusan sa paglabas para sa mapang-aping amo para sa kaligtasan. Pagkatapos matanggap ang tawag ni Fei Fayan, binago ng hotel ang kanilang lumang numero ng silid na mula sa isang bisita sa silid 1313. Sinabi niyang siya ang fiant ng bisita sa silid 1103. Hiniling ni Fei Fayan kay Ning Chengming na isuot ang kanyang kamiseta bilang paghahanda sa pag-alis sa ospital. Ngunit tuluyan niyang nakalimutan na hindi maginhawa ang mga braso ng mapang-aping amo. Nahihiyang sinabi ni Ning Chengming na tulungan siyang magbihis. Sa proseso ng pagpapalit ng damit, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga balat na nagpamula sa mukha ni Fei Fayan at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kinakabahan na nagkamali siya ng pagkabit ng mga botones ng kanyang damit. Lalo pang naging mahirap nang hindi tumigil si Ning Chengming sa pang-aasar sa kanya. Sa huli, matapos magbihis at bumalik sa hotel sakay ng sasakyan, ang mapang-aping amo ay sumandal pa sa kanyang balikat at natulog ng mahimbing na nagparamdam sa kanya ng matinding kahihiyan. Pagdating pa lang sa lobby, nagkataon naman na bumaba na ang walang silbing amo, kaya para maiwasan ang amo, nagkunwari siyang maluwag ang sintas ng sapatos ng mapang-aping amo at dali-daling yumuko para tulungan. Ngunit ang mga salitang hindi maintindihan ng mapang-aping amo ay nagparamdam sa kanya na gusto niyang magtago na lamang. Hindi ba maluwag, ngunit maluwag na pala. Ang ginawa ni Fei Fayan ay nagpaiyak at nagpatawa sa mapang-aping amo, ngunit naramdaman din niya na napaka-cute ni Fei Fayan. Pagbalik sa silid at nakita ang puno ng rosas, naramdaman ni Fei Fayan na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Iniisip na masyadong masigasig ang kawani ng hotel na ito. Habang tinitingnan niya ang mga bulaklak kasama si Ning Chengming sa silid, inihanda na ni Fei Fayan at ibinalik ang telepono kay Ning Chengming. Nang makita niya na ang password ng telepono ay ang kaarawan ni Fei Fayan, natural na hindi siya naghinala. Sa kanyang isip, mayroon ng larawan niya bilang isang propesor sa kolehiyo, at mayroon ding larawan kasama si Fei Fayan. Ngunit ang lahat ng ito ay napakaliwanag, halos wala siyang matandaan. Ang lahat ng ito ay matagumpay na tinakpan ni Fei Fayan, na naghanda ng plano ng maaga, sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Pati na rin, nag-imbento pa siya ng kwento ng kanilang unang pagkikita. Lahat ay batay sa mga pelikulang pag-ibig na napanood niya. Ginawa niya ang sarili niyang babaeng tapat sa pag-ibig, habang si Ning Chengming naman ang traidor. Dahil dito, labis siyang nagsisisi at ipinahayag pa ang kanyang hangarin na maging mabuti kay Fei Fayan. Pinigilan ni Fei Fayan ang galak sa kanyang puso at umagos pa nga ang dalawang patak ng malinaw na luha. Siya ang naghahanap ng pag-ibig, habang si Ning Chengming ang nagsimulang umibig at pagkatapos ay iniwan siya. At gusto pa siyang makipaghiwalay. Nang hindi siya makaluha, handa na rin siya. Palagi siyang may dalang peking luha at sinasamantala ang sandali na hindi nakatingin si Ning Chengming. Inilagay niya ito sa kanyang mga mata at nagkunwari ng pagdurusa, at naging mapagbigay pa nga sa pag-ugali ng traidor, na lalong nagparamdam kay Ning Chengming ng pagsisisi. Nagulat siya kung bakit niya naakit si Fei Fayan, at patuloy na nag-imbento si Fei Fayan ng mga kwento, nagkukwento tungkol sa kanilang mga araw sa kolehiyo. Bagaman magkaaway sila noon, sa kanyang bersyon, naging palagi silang naghahanap ng pagkakataon na magkausap, at sa malabong alaala ni Ning Chengming, tila mayroon niyang ganoong mga detalye, kaya't hindi siya gaanong naghinala.
Habang nag-uusap si Ning Chengming at Di Saifayan tungkol sa kanilang nakaraang pag-ibig, si Di Rengu ay nalulungkot kaya't labis na uminom at natumba sa sahig, at pagkatapos ay dinala ng kawani ng hotel pabalik sa kanyang silid. Alam ng lahat ng kawani na dumating siya kasama si Di Saifayan, ngunit ngayon si Di Saifayan ay kasama ni A.V. Fox, si Ning Chengming, kaya naman labis silang naawa sa kanya. Akala pa nga nila ay niloko siya ni Di Saifayan. Bumalik siya sa kanyang silid at tumawag sa telepono, sa pag-aakalang si Di Saifayan ang kanyang tinatawagan, kaya't siya ay nagreklamo ng mahaba kay Di Saifayan. Sinisisi siya sa paglimot sa kanyang mga prinsipyo dahil sa tukso at sa pag-iwan sa kanya. Ngunit mula sa kabilang linya ay narinig ang boses ni Ethan Fan. Alam ni Ethan Fan na may lalaki sa silid ni A. Saifayan. Labis siyang nagulat at natuwa, samantala si Di Ren naman ay nakaramdam ng pagkairita at bumuntong hininga. Tinanong niya si Di Ren kung lihim ba siyang umiibig kay A. Saifayan, kahit lasing na, ngunit matigas pa rin siyang tumanggi. Sinabi niya na nag-aalala lamang siya kung ano ang gagawin niya kung iwanan siya ni A. Saifayan. Si Stan Fan ay hindi nasisiyahan at sinabihan siyang matutong maging malaya. Si Cao Mai, ang legal director ng kumpanya ni Ning Chengming, ay nakipagsabwatan kay Mahao upang patayin si Ning Chengming. Ngunit ayaw talaga ni Cao Mai nasaktan si Ning Chengming, at tila ayaw niyang gawin iyon, kaya hiniling niya kay Mahao na tiyakin na mananatiling buhay si Ning Chengming. Ngunit ito ay nagbigay kay Mahao ng intensyon na pumatay. Sa labas ay pumayag siya kay Cao Mai, ngunit sa totoo ay nag-utos siyang patayin at itinaas ang pusta. Ikinuwento ni A. Saifayan ang tungkol sa imahinasyong pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Nakita ni Ning Chengming na muntik na siyang matumba, kaya niyakap niya ito, at pareho silang bumagsak sa kama. Iniabot niya ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi ni A. Saifayan. Bumilis ang tibok ng puso niya, sa gitna ng magulong emosyon, ngunit hindi niya inaasahan na kinuha lang niya ang nahulog na false eyelashes ni A. Saifayan. Nahihiya siyang tumakbo sa banyo, ngunit hindi pa rin niya mapigilang alalahanin ang sitwasyon kanina at namumula ang kanyang mukha at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kamalayan ni Ning Chengming, malamang na nakatira na sila ng magkasama, hindi makataka si Di Saifayan, at ng gabing iyon ay nagkasama silang natulog sa isang kama. Ngunit patuloy na dinidikit ni Ning Chengming si Di Saifayan, hindi siya komportable, unti-unting naging malabo ang kanyang paningin habang nakatingin sa kanya at sa huli ay nakatulog sa gitna ng kanyang kalabuan. Ang umuupa ay nakahanap ng isang network expert. Mabilis na pumasok sa sistema ng pagsubaybay ng hotel at nahanap ang silid ni Ning Chengming, tahimik na pumasok sa hotel. Bawat galaw sa hotel ay sinusubaybayan ng network expert na ito, at kahit pamalayuan niyang inutusan ang umuupa na umiwas, upang hindi matuklasan. Sa sandaling ito, kumakain sina Di Saifayan at Ning Chengming, hindi siya nag-atubiling umorder ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain para sa kanyang sarili, habang siya naman ay madalas na tumitingin at gustong kumain. Ngunit ipinagbigay alam niya na ang kanyang order ay hindi pa dumarating nang sa wakas ang kanyang hinihintay ay isang mangkok ng puting lugaw na nagpahira sa kanya na lunuking, at paminsan-minsan ay tumitingin pa rin siya sa masasarap na pagkain sa harap ni Di Saifayan. May maganda siyang dahilan, ngayon, lugaw lang ang kaya niyang kainin dahil hindi siya maganda ang pakiramdam. Bago pa man siya makakain ng lugaw, nakita na ni A. Saifayan si Di Ren sa hindi kalayuan. Sa takot, hinila ni A. Saifayan si Ning Chengming upang magtago sa ilalim ng mesa at pinilit pa siyang umihi sa tamang oras. Sinabi niyang ayaw niyang pumunta, ngunit si A. Saifayan ay may buong dahilan. Sinabi sa kanya na dahil sa maraming lugaw na ininom niya ay kailangan niyang umihi at ginamit pa ang mga salita ng doktor para pilitin siya. Hindi niya maipaliwanag na hindi pa siya nakakain ng lugaw. Kahit medyo ayaw niya, kailangan pa rin niyang sumunod sa ilalim ng mahigpit na titig ni A. Saifayan. Para mapigilan si Di Ren sa pagtawag, inilagay niya ang kanyang telepono sa busy mode na nagpag-isip kay Di Ren na laging may tawag si A. Saifayan. Sinamantala niya ang pagkakataon habang hindi nakatingin si Di Ren. Gumapang siya palabas ng bulwagan at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Ngunit ang resulta ay sinundan din siya ni Di Ren sa silid, desididong hanapin ang maliit na lalaki sa silid, ngunit syempre, wala siyang nakita. Si ay biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Ning Chengming na nagpapaalam sa kanya ng numero ng silid kung saan siya naroroon. Inutusan din siyang dumating sa loob ng 1-0 minuto, nagmamadali siyang dumating doon na may sugat. Ngunit nakita niya ang lalaking sumakit sa kanya. Ang lalaking ito ay naghalughog sa buong silid ni A. Saifayan, ngunit wala siyang nakita. Natatakot na makaistorbo sa iba kaya't nagmamadali siyang umalis, tinulak si at tumakas. Nagmamadali siyang humabol, sinubukan niyang habulin ang anino ng kanyang umuupa, ngunit hindi niya nahabol ang bilis ng kalaban at mabilis itong nawala sa paningin. Noon lamang niya naalala na kailangan niyang hanapin si Ning Chengming, ngunit hindi niya alam kung saan hahanapin, wala na si Ning Chengming sa silid. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ni A. Saifayan na nagtatago sa likod ng kurtina. Napagtanto ni A. Saifayan na ang kanyang umuupa ang siyang humahabol at pumapatay kay Ning Chengming mula sa aksidente sa sasakyan hanggang sa pagtugis sa ospital, at ngayon ay paghabol hanggang dito. Nag-aalala para sa kanya, hindi maatim ni A. Saifayan na iwanan siya, kaya nag-impake na rin siya ng kanyang mga gamit upang umalis.
Nagbibilang ng araw si Stan Fan sa opisina na naghihintay kay Defefian na bumalik. Ngunit bigla niyang nalaman na ang equity capital ay nasa due diligence. Napagtanto niya na marahil ay nais ni Kitty Renz na ibenta ang kumpanya, kaya nagmamadali siyang tumawag kay Defefian. Ngunit ipinapakita ng telepono ni Defefian na nakapatay ito. Habang nag-impact si Ning Chengming ng mga gamit para kay Defefian, sa daan pabalik na dumadaan sa pasilyo, nakasalubong niya ang manager ng lobby. Ang manager ng lobby ay nanligaw at nagtanong, mas nag-aalala na mayroon siyang nagawang mali na nagresulta sa paglipat ni Ning Chengming sa silid 1,314 na. Ito ay nagpapatunay na siya at si Defefian ay hindi doon sa simula, kaya't hindi ka panipaniwala ang sinabi ni Defefian. Kaya, pagbalik ni Ning Chengming ay tinanong niya si Defefian kung gaano karami ang niloko nito sa kanya. Mabilis na nag-isip si Defefian, nangalap ng lahat ng kahina-hinalang pahiwatig, naghanda ng mga dokumento para lokohin si E. Fox, dahil hindi siya sigurado kung gaano karaming impormasyon ang alam ni E. Fox. Ngunit una sa lahat, inamin ni Defefian na niloko niya talaga si Ning Chengming. Ngunit nag-imbento siya ng kwento na gusto niyang makipaghiwalay kay Ning Chengming, sinisisi siya sa hindi man lang pagbanggit ng dahilan, kaya sa wakas ay naintindihan niya kung bakit hindi sila nagkasama nang dumating sila rito. Nang makita si Defefian na umiiyak na parang ulan, natural na sinisi niya ang sarili, nang hindi alam na ang mga luha ay resulta lamang ng isang buong bote ng eye drops. Nang dalhin ni Defefian si Ning Chengming sa pamimili, nakita niya ang kanyang umuupa. Takot na matuklasan, mabilis na tinakpan ni Defefian ang kanyang paningin. Nakita ni Ning Chengming ang isang mag-asawa na masiglang naghahalikan, at inakala niyang nagpapakita si Defefian sa harapan niya para humalik. Agad siyang lumapit at hinalikan si Defefian. Medyo nagulat si Defefian at itinulak siya, saka lang niya nalaman na nagkamali siya. Humingi pa ng upgrade si Defefian para sa kanya, ngunit nag-aalala siya na hindi sapat ang pera kaya hindi nag-upgrade si Defefian, at ayaw din niya mag-upgrade. Ngunit ipinaalala niya kay Ning Chengming na kailangan niya ng mas komportabling biyahe dahil sa kanyang pinsala. Pagkatapos, nag-text ulit siya sa kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na inayos ang lahat para sa pagbaba ni Ning Chengming sa eroplano. Naunang bumalik si CT Ren sa bansa at nagpadala pa ng WeChat kay Kim Dae-doo upang sunduin siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang profile picture ni Kim Dae-doo ay si Stan Tan na nagpapanggap. Siya ang nagmaneho upang sunduin si CT Ren. Pinagalitan niya si CT Ren dahil sa pagbebenta ng kumpanya at sinabihan siyang humanap ng taong gagamitin para tanggihan ang pera. Hindi siya naglakas loob na sumuway, kaya't pilit siyang hinila ni Stan Tan sa lugar ng party. Nang hindi nakatingin si Stan Tan, mabilis na tumakas si CT Ren, ngunit nahawakan siya ng kanyang kapatid na babae na si Tilan at hinila. Hindi inaasahan ni Tilan na hahabulin din ni Stan Tan si CT Ren at pilit ding hihilahin. Alam ng network expert na nabigo ang kanyang umuupa, kaya't gumamit siya ng photo manipulation technique upang lumikha ng isang larawan. Ang litrato ay nagpakita na patay na si Ning Chengming, mabilis na natanggap ng kanyang umuupa ang huling bayad, at si Ma Hao ay labis na natuwa nang matanggap ang litrato. Si F. Kin Pham, ang general manager ng kumpanya ng kapital, ay dumalo sa party at hinila ni Stan Tan si CT Renbu upang makilala si F. Kin Pham. Nagpakita rin si Ma Hao ng paggalang kay F. Kin Pham. Diretsyong sinabi ni Stan Tan kay F. Kin Pham na dapat niyang isaalang-alang ang damdamin ni Defefian bago gumawa ng desisyon. Sa kanyang pag-uwi, patuloy na iniisip ni F. Kin Pham ang mga salitang ito. Naalala niya na maraming taon na ang nakalipas, nakilala niya ang nanay ni Defefian habang siya ay buntis, umaasa na mailayo ito. At pinagalitan ang nanay ni Defefian dahil hindi nito sinabi ang ganoong kalaking bagay. Ngunit alam ng nanay ni Defefian na hindi siya kayang bigyan ni F. Kin Pham ng kasal, kaya ngumiti lang siya at tumanggi. Sa loob ng mahabang panahon, si F. Kin Pham ay patuloy na nagpapadala ng pera, ngunit hindi kailanman tinanggap ng nanay, palaging ibinabalik ng buo, at sinulat lang ang pasasalamat sa likod ng money order. Ang pangalawang kapatid na si Gisai Dam ay hindi rin tunay na kapatid ni Defefian, kundi isang kaklase sa high school. Namatay ang nanay ni Gisai Dam dahil sa hirap sa panganganak at labis niyang hinahangaan si Defefian dahil sa pagkakaroon ng mabuting nanay. Madalas magreklamo si Defefian na ang kanyang nanay ay marunong lang magpinta at walang alam gawin. Sa pagluluto, halos masunog na ang buong kusina at labis din siyang nagtataka kung paano siya nabuhay. Umiti si Gisai Dam at sinabing ang nanay ni Defefian ay isang mahalagang perlas. Mula noon ay naging kapatid na lalaki ni Defefian, si Gisai Dam, at idineklara pa niyang poprotektahan niya si Defefian. Sinunod ni Gisai Dam ang kagustuhan ni Defefian. Inihanda na niya ang silid at naghanap ng ilang ekstra. Inihanda ang paglilinlang para kay Ning Chengming na darating na. Sa silid ni Defefian, handa na niyang ilagay ang kanilang litrato ni Ning Chengming upang hindi siya paghinalaan ni Ning Chengming. Binuksan ni Defefian ang refrigerator upang tingnan kung anong pagkain ang magagamit, ngunit nalaman niyang expired na ang lahat. Lumapit din si Ning Chengming upang tingnan, nagkadikit ang kanilang mga ulo, agad na namula si Defefian, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nahihiya siyang mabilis na itinulak si Ning Chengming at nagmungkahi na kumain sa labas. Pumunta sila sa lugar para kumain.
Masiglang sinabi ng may-ari na nagdiriwang ang kanilang tindahan ng ika-negatibo 10 anibersaryo ngayon, sino man na kukuha ng souvenir picture sa tindahan ay maaaring makakuha ng libre. Kinahapunan ay nagtungo sila sa supermarket upang bumili ng ilang pang-araw-araw na gamit at nakasalubong ang kanilang guro sa high school. Nais ng guro na lumahok sa isang kaganapan para sa mga magkasintahan, kaya't pilit niyang hinila sila ni Ning Chengming. Ayon sa staff, hindi sila mukhang mag-asawa, ngunit nagalit si Difei Thian at niyakap ang leg ni Ning Chengming gamit ang isang kamay. Ang sumunod na sinabi ng staff ay talagang ikinagulat niya, kung gayon, pakiusap na gumawa kayo ng mga bagay na tanging magkasintahan lamang ang kayang gawin. Sa harap ng maraming tao, si Ning Chengming, hinalikan ng mariin si Difei Thian na nagparamdam sa kanya na mas nahihiya pa. Iyon ang gurong hindi dapat nagsasalita ng malakas, sa harap ng maraming tao ay kinukwento ang kanyang pagkabata. Noong siya ay natutulog na diwata sa gubat, ang mga batang lalaki sa kindergarten ay pumila upang halikan siya, at hindi naman siya gaanong nahihiya noon. Ang mga sinabi ng guro ay nagparamdam sa kanya na gusto niyang magtago na lamang. Pinilit ni Ethan Fan si C.D. Renz na tawagan si Difei Thian upang ipaalam ang tungkol sa pagbebenta ng kumpanya. Ngunit si C.D. Renz, matapos tumawag, ay hindi pa rin naglakas loob na sabihin, at nang magkataon na kailangan ni Difei Thian ng isang araw na pahinga, agad na pumayag si C.D. Renz at nagmamadaling ibinaba ang telepono. Na nagpagalit kay Ethan Fan at mabilis na tumawag muli, ngunit patay na ang telepono ni Difei Thian dahil sa lobat. Nagkasama sina Desai Tham at S. Dan Fan upang hanapin si Difei Thian, na nagpatakot sa kanya, kaya't dali-dali niyang pinatay ang ilaw sa silid at nagtago sa likod ng kortina upang sumilip sa ibaba. Takot na baka makita nila si Ning Chengming at sabay ring nilipat ang kanyang telepono sa vibrate mode, umalis sina Desai Tham at S. Dan Fan nang hindi natagpuan si Difei Thian. Sa bawat pagpapakita ni Desai Tham sa harap ni Ethan Fan, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang ngiti lamang mula kay Desai Tham ay sapat na upang pasayahin si S. Dan Fan sa mahabang panahon. Lumabas na si S. Dan Fan ay umiibig na kay Desai Tham mula pa noong una niya itong makita sa basketball court habang nag-aaral. Ngunit binalaan ni Liqian si Li Shen na huwag siyang balakin. Sa loob ng mga taon ay itinuring din siya ni Li Shen bilang kapatid. Sa puso ni Liqian, pagkatapos ng isang buwan ay malulutas na ang lahat. Nagmamadali rin siyang bawiin ang dati niyang kinopyang video, hawak ang ilang ebidensya ng sabwatan laban kay Ning Chengming. Pagkatapos ay masabi na niya kay Ning Chengming na dinaya niya ito para iligtas ang buhay nito, at sa ganoon ay hindi na siya nito sisihin. Kasabay nito, si Ning Chengming sa silid ay nagpinta rin ng ilang bagay sa pisara. Pinag-iisipan ang mga kilos ni Liqian at naglagay ng malaking tandang pananong pagkatapos ng kanilang relasyon. Bago pumasok sa trabaho si Liqian, kinumbinsi ni Ginang Guzuang si Yu Qingqing na huwag sabihin kay Liqian ang tungkol sa pagbebenta ng kumpanya dahil napagdesisyonan na nilang huwag itong ibenta. Alam din niya na dahil sa pagkansela ni Li Jingfan sa pagbili, kaya hindi na ito ibinebenta, at pagkatapos niyang pagsabihan si Ginang Guzuang ng ilang beses ay pumayag din ito. Nang pumasok si Liqian sa trabaho, hindi naglakas loob si Ginang Guzuang na humarap kaya nagpaalam ito, ngunit hindi niya inaasahan na biglang sasalakay si Ginang Gulan na nakikipaglaro ng pusa at daga kay Ginang Guzuang sa silid. Sa huli ay nahuli si Ginang Guzuang sa bitag, at walang hiya pa si Ginang Gulan na humingi ng makakain sa bahay ni Ginang Guzuang. Ang dahilan ay naglakbay ang kanyang mga magulang at isinama pa ang katulong, kaya wala siyang makain. Gayunman, sa simula ay hindi sumang-ayon si Ginang Guzuang, ngunit alam ni Ginang Gulan na ang kinatatakutan ni Ginang Guzuang ay si Liqian. Kaya't nagbanta siyang papatawagan si Ginang Guzuang kay Liqian upang pag-usapan ang pagbebenta ng kumpanya, na nagpanik kay Ginang Guzuang at pinagkasundo siya sa lahat ng kondisyon ni Ginang Gulan. Naalala ni Ginang Gulan na noong araw na iyon ay hinila ni Yu Qingqing si Ginang Guzuang papalabas ng partido at tinanong kung siya ba ang bagong nobya, kaya sinabi ni Ginang Guzuang ang totoo na si Yu Qingqing ay legal counsel lamang. Pinagtawanan ni Ginang Gulan si Ginang Guzuang na matagal ng lihim na umiibig kay Liqian, ngunit hindi naglakas loob na umamin. Mabilis namang ipinaliwanag ni Ginang Guzuang ang kanilang purong pagkakaibigan. Nang makita ni Ginang Gulan ang maraming tagahanga sa game account ni Ginang Guzuang, hindi niya napigilan ang sarili na sumagot sa mga mensahe. Masyado lang gustong sakali ni Ginang Guzuang si Ginang Gulan, ngunit wala siyang magawa laban dito. Ang nasa kabilang linya ay si Ning Chengming, at hindi sigurado si Ning Chengming kung mayroon silang relasyon ni Liqian. Umaasa siyang makakuha ng payo at pinayuhan siya ni Ginang Gulan na patuloy na umamin sa dalaga. Sabihing namimiss niya ito, magtanong ng may pagmamahal, at tingnan ang reaksyon ng kausap. Ngunit si Liqian ay nasa pulong kaya hindi niya alam kung paano sasagutin si Ning Chengming, kaya nagpasya siyang magkunwari na hindi niya ito nakita. Sa panahong ito, dahil sa isang dating empleyado ng kumpanya ni Liqian na nag-develop ng software, habang nagtatrabaho pa sa kumpanya, pagkatapos umalis ay nagpunta siya sa kumpanya ni Ning Chengming at patuloy na ginamit ang software na ito. Nang inilabas ito sa merkado ay nagdulot ito ng alitan sa pagitan ng dalawang kumpanya, at nagpulong ang dalawang panig upang pag-usapan kung paano ito sosolusyonan. Namuhunan si Cao Mei ng 500,000 yuan upang bilhin ang produktong ito, na ikinagalit ni Yu Qingqing na nagplano sanang maging mabait at nagpasya siyang idulog sa korte ang kaso.
Si Likian, na nagplano sanang gumanap bilang masama, ay lumapit kay Cao Mei at nagmungkahi ng pakikipagtulungan sa pagbuo ng software. At ang kumpanya ni Gu Zuang ay kailangang humawak ng 55% ng shares, kaya walang nagawa si Cao Mei kundi pumayag. Nang gabing iyon, bumalik si Likian sa bahay pagkatapos ng kanyang tagumpay. Natatakot na tanungin ni Ning Chengming at hindi alam kung paano sasagutin. Kaagad niyang napagdesisyonan na burahin ang lahat ng mensahe mula kay Ning Chengming 1 minuto bago pumasok sa bahay. Pagkapasok pa lang ng pinto, kaagad na hinila ni Ning Chengming si Likian at inilapit sa pader. Umilag si Likian pakaliwa at pakanan, ngunit hindi pa rin siya makalabas ng pinto. Sa huli, napilitan siyang gamitin ang kanyang lakas para banggain si Ning Chengming. Pagkalaya niya, ipinatong niya ang kanyang kamay sa baywang at sinaway ito kung anong gusto nitong gawin, ngunit bigla nitong inilabas ang isang thermometer upang sukatin ang temperatura at pulso ni Likian. Nang malaman niyang tumataas ang temperatura nito kapag nasa tabi niya, nasiyahan siya sa loob-loob niya, ngunit hindi niya napansin na mas mataas ang kanyang temperatura kaysa sa kanya at nagdugo pa ang kanyang ilong. Ang tila ay sabik na naghihintay ng balita mula kay Ning Chengming, ngunit wala pa rin. Lumapit sa kanya si Cao Mei at inatasan pa siya na ayusin ang mga materyales sa pag-aaral at wala siyang lakas na labanan. Sa sandaling ito, halos mabaliw na rin si Likian sa bahay, umaasang matatapos na ang lahat para tuluyan na siyang makalaya kay Ning Chengming. Habang patuloy siyang nagsusulat sa papel tungkol sa kanilang relasyon, sinusuri ang lahat ng kahina-hinalang punto. Nang magising si Gu Zuang, nalaman niyang wala na si Gulan at nang sisimulan na sana niyang magalak, nakita niya ang sulat na iniwan ni Gulan. Lumabas lang siya para magtrabaho at babalik kaagad, kasabay ng pagbabanta na huwag siyang tatawag sa bahay. Nagulat si Gu Zuang nang matuklasan na ang pinakamasama ay nawalan siya ng 200,000 tagasunod sa kanyang account, pinagalitan siya ng manager at humiling ng isang pulong. Nakuha na lang niyang magreklamo sa langit, iniisip na lahat ito ay dahil kay Gulan na gustong gamitin ang kanyang account para sa pagsusuri ng emosyon. Espesyal na naghanda si Ning Chengming ng almusal para kay Likian at masayang-masaya siya. Napansin ni Ning Chengming na may natirang tinapay sa gilid ng labi niya at kusa siyang pinunasan ito, bumilis ang tibok ng puso niya at nagmadali siyang maghanap ng dahilan para bumalik sa kanyang silid. Gustong subukan ni Ning Chengming ang relasyon niya kay Likian, kaya humiling siyang makipagkita kay Yu Qingqing, ang matalik na kaibigan ni Likian. Nagkunwari si Likian na nag-aaral sa ibang bansa si Yu Qingqing at hindi makakabalik. Ngunit hindi inaasahan, biglang dumating si Yu Qingqing sakay ng kotse at si Ning Chengming ang nagbukas ng pinto. Nang hindi na maiwasan, kinailangan ni Likian na pakiusapan si Yu Qingqing na ihatid siya sa trabaho. Nagmungkahi si Ning Chengming na anyayahan si Yu Qingqing na kumain at magkwentuhan kinagabihan, at sabik namang pumayag si Yu Qingqing na gustong malaman ang balita. Nalaman ni Ji Wei na si Cao Mei, habang inaatasan siyang ayusin ang mga minutes ng pulong, ay palihim na naglagay ng baton-shaped eavesdropping device sa kanyang bulsa. Nagkunwari si Ji Wei na nasira ang kanyang bulsa dahil sa pumutok na tubo ng tubig, at maaga kinabukasan ay isinulat niya muli ang mga minutes ng pulong sa opisina. Pagkatapos ay ibinalik niya ang boton sa kay Cao Mei na nagkukunwari na hindi niya alam na ito ay isang eavesdropping device. Alam ni Cao Mei ngunit inakala niyang minaliit niya si Ji Wei. Nakipagkita si Gulan kay Li Shen na nagfi-film. Sa totoo lang, may engagement relationship sina Li Shen at Gulan ngunit pareho itong nakabase sa interes ng pamilya. Ang pagdating ni Gulan upang manatili kay Gu Zuang ay dahil sa pagpipilit ng kanyang pamilya na magpakasal siya at gusto niyang takasan ang kasal. Sa katunayan, ayaw ni Gulan at Li Shen na magpakasal, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magmungkahi ng pagpapawalang bisa ng kasal, dahil sa takot na maputol ang kanilang pinansyal na suporta mula sa pamilya. Si Li Shen ay isang producer at direktor kaya niya natulungan si Likian na lumikha ng isang peking kapaligiran ng pag-ibig. Lahat ng kaayusan sa bahay ay maingat na idinisenyo ni Li Shen. Kinantya muli ni Gulan si Li Shen, nilalait siya na nagfi-film pa rin ng mga love story at naniniwala pa rin sa magandang pag-ibig. Ikinuwento ni Likian kay Yu Qingqing ang tungkol sa pagkikita nila ni Ning Chengming at sinabing gusto lang niya itong tuksuhin ngayon bilang ganti na rin sa panahon ng kolehiyo. Inisip ni Yu Qingqing na ang gustong pumatay kay Ning Chengming ay maaaring ang mga estudyanteng ininsulto niya dati. Noong araw na iyon, masasabing napakahigpit ni Ning Chengming. Halos lahat ng kanyang asignatura ay bagsak at kailangan niyang ulitin o pinipilit niyang ulitin ng iba, masasabing walang sinuman ang hindi nagalit sa kanya. Sa puntong ito, nagpadala si Gu Zuang ng mensahe na humihiling kina Yu Qingqing at Likian na dumalo sa pulong. Kinantiyawan ni Likian si Gu Zuang na isang walang kwentang amo. Pagdating sa meeting room, kaagad na bumagsak si Gu Zuang sa sahig at nagpatuloy naman ang lahat sa kanilang trabaho, tila sanay na sa sitwasyong ito at hindi na ito ipinagtataka. Natuklasan ni Ning Chengming sa silid ni Likian ang isang libro na naglalaman ng kanyang self-introduction materials. Doon lang nalaman ni Ning Chengming na mayroon siyang assistant na nagngangalang Ji Wei, ngunit wala ang pangalang ito sa kanyang phone book. Nang makita niyang guro ito sa Finance Academy, nagtungo si Ning Chengming doon upang hanapin si Ji Wei at maunawaan ang sitwasyon. Ngunit hindi niya nakita si Ji Wei, sa halip ay nakatagpo siya ng ilang estudyante na nagsasalita tungkol kay Ning Chengming na parang leon.
Hindi lang siya mahigpit sa mga estudyante, kundi mayroon din siyang 4 na nobya at isang fiancé, talagang isang babaero sa mga babaero, na nagdulot ng kahihiyan kay Ning Chengming. Nagpulong si Gu Zuang, na sa simula ay gustong pag-usapan ang mga kamakailang problema ng kumpanya, ngunit lumabas na ang mga problemang iyon ay nakaraan na. At parehong naayos ni na Yu Qingqing at Liqian ang mga ito, na nagdulot kay Gu Zuang na lalo pang maging walang silbi. Bigla ang tinapos ni Gu Zuang ang pulong, lumapit si Liqian upang aliwin siya, malungkot din si Gu Zuang. Gusto niyang maging isang host ng programa, ngunit nawalan siya ng mga tagahanga dahil sa kanyang kapatid. Mabuti na lang at bigla siyang nagkaroon ng 500,000 tagasunod pagkatapos noon, at hiniling pa ng kumpanya kay Gu Zuang na magbukas ng kolong tungkol sa pag-ibig tuwing Biyernes. Nang marinig niyang hinahabol si Ning Chengming ng grupo ng mga estudyante sa paaralan, nagmadali si Liqian upang iligtas siya, at inayos niya na maghintay si Yu Qingqing sa gate ng paaralan para makatakas. Gusto ni Liqian na maunang umuwi si Yu Qingqing, ngunit gusto ni Yu Qingqing na malaman ang higit pang balita tungkol kina Ning Chengming at Liqian. Nagkataon na gusto rin ni Ning Chengming na mas maintindihan si Liqian, kaya kusa siyang nag-imbita kay Yu Qingqing na kumain, at niluto pa ang instant noodles bilang kanyang espesyalidad. Humiling si Ning Chengming kay Liqian na tulungan siyang isuot ang apron. Seryoso si Liqian sa paggawa nito, at lihim na kinuhanan ng litrato ni Yu Qingqing, bagaman instant noodles ang niluto ni Ning Chengming ay medyo masarap pa rin. Tinanong ni Ning Chengming si Yu Qingqing ng maraming mahirap na tanong, natatakot si Liqian na malaman ang katotohanan, at palihim na sinyasan si Yu Qingqing na samantalahin ang pagkakataon na umatras. Sadyang dinala pa ni Ning Chengming si Liqian sa ibang lugar, tinanong si Yu Qingqing tungkol sa kanyang nakaraan, kung masama ba siya. Mas lalo pang pinintasan ni Yu Qingqing si Ning Chengming sa paaralan. Maging ang pagpapagawa niya kay Liqian ng disease na nagdulot ng pagkawala nito ng malay, ay lalong nagparamdam kay Ning Chengming na masama siya, at mabait pa rin sa kanya si Liqian. Lalo itong nagparamdam kay Ning Chengming ng pagkakasala kay Liqian, at sa wakas ay nalaman niya ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Liqian. Ito ay dahil masama siyang tao. Ang manliligaw ni Yu Qingqing, si Jiang Chao, ay empleyado ng kumpanya ni Ning Chengming. Hiniling ni Yu Qingqing kay Jiang Chao na imbestigahan ang pagkawala ni Ning Chengming. Wala pa ring balita sa ngayon, ngunit bago nawala si Ning Chengming, mayroon ding nawawalang financial director. Hindi malinaw kung may kaugnayan ito. Hinatid ni Liqian si Yu Qingqing, at inakala niyang marami na siyang nasabi tungkol kay Ning Chengming. Narinig din ni Ning Chengming sa paaralan ang tungkol sa librong isinulat niya sa kamay sa aklatan. Ito ay isang espesyal na bagay para kay Ning Chengming, ngunit sa totoo lang, ang una at ikalawang pahina ay isinulat ni Liqian. Nagsalita ito tungkol sa kung paano siya pinilit ni Ning Chengming na ulitin ang kanyang thesis ng napakahigpit, ngunit ang iba pang magulong bagay ay gawa-gawa lamang ng ibang mga estudyante. Nararamdaman ni Yu Qingqing na mukhang nadismaya si Ning Chengming pag-uwi niya mula sa paaralan ngayon, kaya't paulit-ulit niyang tinanong ang tungkol sa mga nangyari noon, na nagparamdam sa kanya na isa siyang babaero. Ngunit naniniwala si Yu Qingqing na kung makita ni Ning Chengming na sapat na siyang masama para makipaghiwalay kay Liqian, tiyak na iyon ang pinakamahusay na bagay. Si Cao Mei ay patuloy na lumalapit kay Ji Wei upang makakuha ng karagdagang impormasyon na nagdulot ng pagkadismaya at pagkainggit kay Ma Hao. Nais niyang kausapin si Cao Mei, ngunit tinanggihan siya nito. Sa huli, si Cao Mei pa mismo ang nag-imbita kay Ji Wei na mag-usap ngayong gabi, na lalong nagpainggit kay Ma Hao. Nang gabing iyon, dinala ni Cao Mei si Ji Wei sa bar, nang hindi naghihintay ng sinumang customer. Sa katunayan, hindi naman talaga nag-imbita ng customer si Cao Mei, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon na hindi nakatingin si Ji Wei upang ilagay ang isang bagay sa kanyang bulsa at hikayatin si Ji Wei na uminom ng maraming alak. Si Ji Wei ay nanatiling gising, at nang makita niyang lasing si Cao Mei, nag-alok siyang tawagan ang driver para ihatid si Cao Mei pauwi. Ngunit si Cao Mei ay lasing na lasing at hindi makapagbigay ng address ng bahay. Wala nang nagawa si Ji Wei kundi takpan si Cao Mei ng kanyang jacket sa loob ng kotse. Pagkasara pa lang ng pinto ng kotse, isang lalaking nakaitim ang lumitaw sa likuran ni Ji Wei. Tinanong kung siya ba si Ji Wei. Nakita ni Liqian na nadismaya si Ning Chengming kaya mas naging mabait siya rito. Nang sumakit ang braso ni Ning Chengming, sadyang hinipan ito ni Liqian at binigyan siya ng gamot. Ang kanyang tapat na pag-aalala ay lubos na nakaantig kay Ning Chengming. Kaya't sa bus kasama ang matandang lalaki ay pinag-usapan nila ang karanasan. Ang mga salita ng matanda ay nagpaalala kay Ning Chengming sa pinakahuling abnormal na pag-ugali ni Liqian. Hindi maaari, bakit? Baka masyado na akong palakaibigan. Bakit hindi tayo matulog ng magkasama? Lumabas na masyado niya palang binuli si Liqian noon, kaya ngayon ay hindi na siya mahal ni Liqian, at sa puso niya ay desidido siyang bumawi kay Liqian. Umuwi si Ning Chengming na parang bata, hindi pinapansin si Liqian. Dahil dito ay naging balisa si Liqian sa loob-loob niya. Nagmadali siyang tanungin si Ning Chengming, at ang mga salita ng dominante nitong amo ay nagpula sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ba maganda ang buhay? Hindi ba maganda? Huwag kalimutan na madalas na kinukuha ni Ning Chengming si Liqian, na halos hindi na niya makontrol. Natakot siya at nagmadaling sinabi na malalati na siya sa trabaho. Nang maghahanda na siyang magbisikleta,
lumapit ang dominante niyang amo na may pormal na lakad na nagpatulala kay Likian na naghahanda ng pumasok sa trabaho. Hindi ba ito ang asawang naghahatid ng kanyang asawa palabas ng bahay? Ano ba ang iniisip ko? Sinabi pa ng dominante niyang amo na umuwi siya ng maaga, magluto ng pagkain sa bahay, at hintayin siya, at buong pagmamahal pang tinulungan si Likian na isuot ang kanyang sombrero. Ang hindi inaasahang kilos ng dominante niyang amo ay nagparamdam kay Likian ng pamumula at pagbilis ng tibok ng puso. Sa totoo lang, mahal na niya ang malamig at malupit na lalaking ito dahil lang sa kanyang pagmamayabang ay hindi niya maamin. 3 beses sunod-sunod na mali ang hula ni Ning Chengming sa lokasyon ng barya. Sa una, inakala niyang niloloko siya ni Likian, kaya't desidido siyang hawakan ang kabilang kamay nito upang tingnan kung may barya sa loob. Ang resulta ay naitulak niya si Likian sa sofa at nagkaroon ng isang intimate contact na ikinagulat nilang dalawa. Nagmadaling binuksan ni Likian ang kanyang kamay, ngunit nalaman niyang walang laman, kaya't si Ning Chengming ay sumunod na uminom ng gamot at nagmamadaling pumasok sa kusina. Kinuha ni Likian ang barya mula sa siwang ng sofa at ibinalik ito sa drawer. Naisip niya na ang pagpapainom kay Ning Chengming ng gamot ay nangangailangan din ng panlilinlang. Ngunit sa susunod na iinom siya ng gamot, hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Nagkaroon ng ideya si Likian na aalala niyang noong bata pa siya ay ayaw rin siyang uminom ng gamot. Naghanda ang kanyang ina ng treasure box na naglalaman ng maraming maliliit na compartment na may iba't ibang paboritong merienda ni Likian. Sa bawat oras na matutupad ni Likian ang isang kagustuhan ng kanyang ina, makakakuha siya ng isang bagay mula sa isang maliit na compartment. At ang kagustuhan ng kanyang ina ay umaasa siyang uminom ng gamot si Likian upang gumaling kaagad, at ang natural na resulta ay masunuring uminom si Likian ng gamot upang makakuha ng regalo. Kinuha ni Likian ang treasure box, ginamit ito kay Ning Chengming, sinabing basta uminom si Ning Chengming ng gamot ay makakakuha siya ng regalo, ngunit ang regalo ay ilalagay sa isang maliit na kahon, hindi dapat buksan upang tingnan ng maaga. Dahil gusto ni Ning Chengming na makakuha ng regalo mula kay Likian, masunurin din siyang uminom ng gamot. Nang makita ang madilim na e-bags ni Likian, na antig si Ning Chengming, at hula niya na pinuyat ni Likian ang paggawa ng kahon ng regalo na ito, na nagdulot sa kanya ng kakulangan sa tulog. Hindi napigilan ni Ning Chengming na gustong alisin ang mga madilim na e-bags na iyon na ikinatakot ni Likian at dali-dali siyang naghanap ng dahilan para tumakas. Kamakailan lang, tuwing malapit lang siya kay Ning Chengming, bumibilis ang tibok ng puso ni Likian at natatakot siyang magkamali sa pagmamahal kay Ning Chengming. Pagkatapos mahuli ni isang misteryosong tao si Ji Wei, iginapo siya, tinakpan ang kanyang mga mata, at pinilit na itanong kung nasaan si Ning Chengming. Nabanggit lang ni Ji Wei ang totoo na noong nasa ibang bansa siya ay sinunod niya ang mga tagubilin ni Ning Chengming, ngunit pagka-uwi ay hindi niya makontak si Ning Chengming kaya wala siyang ginawa. Sa totoo lang, ang humuli kay Ji Wei ay ang pinsan ni Ning Chengming. Inalis ng pinsan niya ang piring ni Ji Wei, kinutya ang kakulangan ng kakayahan ni Ji Wei. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ipinagkatiwala ni Ning Chengming ang isang mahalagang gawain sa isang tanga. Sa kumpanya ni Yu Qingqing, isang babaeng empleyado ang tinanggal dahil sa hindi pagiging mahusay sa trabaho at palaging nagrereklamo tungkol sa mababang sahod. Pagkatapos matanggal, nilait ng empleyadong ito si Yu Qingqing, ngunit inakala ni Yu Qingqing na nararapat lamang siyang tanggalin. Kung mayroon mang anumang sama ng loob, maaari rin silang pumunta sa korte at humingi ng hukom. Sinundan din ni Likian ang empleyada at pinaalalahanan siya na palagi nitong binabara ang trabaho. Ngunit pinagtiisan pa rin siya ng lahat, at ang mga taong nagtiis at nagpatawad sa kanya ang tunay na mabubuting tao. Hindi porke nagsumikap ay makukuha na ang pagkilala ng lahat. Hindi na siya dapat magpatuloy na maging pasanin sa iba. Iyon ang maling kilos. Galit na kinutya ng empleyada si Likian na nagsasalita mula sa posisyon ng isang nasa mas mataas na katayuan dahil dati ay nag-away na ang empleyada at si Yu Qingqing at naisali si Likian. Dumating si Ning Chengming upang ibigay ang mga dokumento na naiwan ni Likian sa bahay. Naabutan niya si Likian at inalalayan siya paupo sa silya. Naiintindihan ni Ning Chengming si Likian, iniisip na tinuturo lang nito ang problema ng empleyada sa paraang hindi matatanggap ng ibang tao, para makaharap niya ang katotohanan at tunay na lumago. Bigla ang gusto ni Likian na yakapin si Ning Chengming, tila naiintindihan na rin niya ang pagiging strikto nito dati, at ang halos sobra-sobrang pagiging strikto na iyon ang siyang humubog kay Likian upang maging mahusay siya sa kasalukuyan. Binuksan niya ang kanyang mga braso at niyakap siya. Sa sandaling iyon ay naging mainit ang kanyang puso, at ang kanyang puso ay puno rin ng damdamin. Samantala, kinuna ng litrato ng isang pribadong investigador na sumusunod sa kanila at ipinadala kay Li Jingfan. Galit na galit si Li Jingfan na gusto niyang makipagkita kay Ning Chengming, iniisip na may masamang intensyon si Ning Chengming sa paglapit kay Likian. Nakita ni Yu Qingqing ang eksena kung saan niyakap ni Ning Chengming si Likian, at napagtanto rin niya na gusto ni Likian si Ning Chengming at nag-aalala kung sakaling maalala ni Ning Chengming ang nakaraan. Ngunit matigas na sinabi ni Likian na hindi niya gusto si Ning Chengming at ayos lang kung malantad ang katotohanan. Gayunpaman, nang makita si Ning Chengming na nakatayo sa pintuan at tumango sa kanila, malinaw na puno ng pag-ibig ang mga mata ni Likian.
Mula nang wala na si Ning Chengming, mukhang hindi na maayos ang takbo ng kumpanya, at si Ma Hao, nang lumapit sa mga tao ng dating kumpanya, ay binalaan ni Cao Mei. Huwag kalimutan ang relasyon ni Gu Zuang at Li Jingfan. Kung isang araw ay malaman ni Li Jingfan ay hindi magiging madali. Inakala ni Ma Hao na kahit wala si Ning Chengming ay magaling pa rin siya. Ngunit sa mata ni Cao Mei, si Ma Hao ay isang payaso lamang na hindi nagtagumpay sa trabaho at nakakapinsala pa. Bumalik ang alaala ni Cao Mei sa nakaraan, noong panahong iyon ay malubha ang sakit ng kanyang ama. Dumalaw si Ning Chengming, at ang pinakamalaking alalahanin ng kanyang ama ay si Cao Mei kaya ipinagkatiwala niya ito kay Ning Chengming upang alagaan. Laging inalagaan ni Ning Chengming si Cao Mei, ngunit ngayon ay naglaho si Ning Chengming ng walang bakas, nasasaktan siya. Hindi siya naniniwala na namatay na ito kaya humiling siyang imbestigahan ang kinaroroonan ni Ning Chengming. Nag-aalalang matuklasan, sinabihan ni Yu Qingqing si Liqian na mag-ensayo ng eksena. Kung siya at si Ning Chengming ay naghahalikan ng buong pagmamahal, at sa mismong sandaling ito ay pumasok si Ginang Guzuang. Nagkamali siya sa pag-aakalang magkasintahan sila, natakot at nagmamadaling umalis, na nagpahirap kina Yu Qingqing at Liqian kung paano magpapaliwanag. Nag-aalala si Li Shen para kay Liqian kaya't espesyal niya itong hinanap, umaasa na tatapusin ni Liqian ang peking relasyon na ito kay Ning Chengming. Nag-aalala siya na kung malaman ng kanyang ama ay walang magandang solusyon, lalo na't natatakot siyang tunay na mahalin ni Liqian si Ning Chengming at hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Ang pag-uusap ni Li Shen at Liqian ay lihim na pinakinggan ni Yu Qingqing at Ginang Guzuang sa labas ng pinto. Umasa si Li Shen na mabilis na matatapos ang peking relasyon ni Liqian at Ning Chengming. Sinabi rin niya na kahit hindi posibleng magkaroon ng relasyon silang dalawa ni Gulan, hindi niya gusto si Yu Qingqing dahil wala siyang nararamdaman para kay Yu Qingqing at lagi niya itong itinuturing na kapatid. Dahil dito ay nasaktan si Yu Qingqing. Gustong aliwin ni Guzuang si Yu Qingqing, ngunit hindi niya ito tinanggap. Sa kanyang isip, ang amo na ito ay walang silbi lamang at hindi karapat-dapat na aliwin siya. Sa gitna ng kanyang emosyon, tumakbo si Yu Qingqing na parang nakasabit ang takong sa imburnal at nahulog siya sa lawa. Mabuti na lang at hinila siya ni Guzuang. Pagkatapos, upang alagaan si Yu Qingqing na may basang damit, dinala siya ni Guzuang sa hotel para magpalit. Ngunit pagkatapos magpalit, tumalikod si Yu Qingqing, hindi siya kinilala at gusto niyang paalisin si Guzuang dahil ayaw niyang pagkamalan ang kanilang relasyon. Gayunpaman, sinabi ni Guzuang na maaari silang magtulungan. Direkta rin niyang sinabi na gusto niya si Liqian at gusto niyang tulungan siya ni Yu Qingqing na ligawan ito. Bilang kapalit, tutulungan ni Guzuang si Yu Qingqing na ligawan si Li Shen. Bagaman naghiwalay na ang ina ni Liqian at ang kanyang ama, natatakot siyang maapektuhan si Liqian ng damdaming ito at hindi na maglakas loob na subukan ang pag-ibig. Kaya maaga pa lang ay sinabi na niya kay Liqian na ang pangunahing dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang ama ay para bigyan sila ng kalayaan sa isa't isa. At hinikayat pa ng kanyang ina si Liqian na kung makakita siya ng taong gusto niya ay maging matapang na subukan. Alam ni Ning Chengming na dati siyang napakasama, bagaman nawalan na siya ng mga alaala. Ngunit sa pamamagitan ng mga komento ng mga tao sa paligid niya, hindi mahirap makita ang kanyang pagkatao, kaya lalo siyang nakonsensya kay Liqian. Kinagabihan, nalasing si Ning Chengming at humingi pa ng tawad kay Liqian at nagsulat ng plano na gusto niyang makasama si Liqian sa isang paglalakbay. Kasabay nito ay sinuri din niya ang kanyang sarili sa kanyang nakaraang pag-ugali noong 2004 na puno ng matinding emosyon at sumumpa na gagawin niyang maayos ang pakikitungo kay Liqian. Tiningnan ni Liqian ang pagsusuri sa sarili na ito at naramdaman din ang katapatan ni Ning Chengming. Parehong may sariling layunin sina Li Shen at Gulan. Para makakuha ng suportang pinansyal mula sa pamilya, kinailangan nilang makipagtulungan sa pamilya at sumunod sa mga kaayusan nito. Ibinigay ni Gulan ang mensahe kay Li Shen na kailangan nilang magkasama sa araw na iyon. Nang malaman ni Li Shen na dumating si Li Jingfan para hanapin si Ning Chengming, agad niyang ipinagbigay alam kay Liqian at nagmamadaling bumalik si Liqian. Nagkataon na narinig ni Liqian ang babala ni Li Jingfan kay Ning Chengming na lumayo kay Liqian. Galit na pinagalitan ni Qian ang Jingfan na wala siyang karapatang makialam sa kanilang mga usapin at nagsinungaling na si Chengming ang kanyang nobyo. Laging nakakaramdam ng pagkakasala si Jingfan kay Qian. Sa harapan niya ay para siyang batang nagkamali, nagmamadaling umalis. Ang pagdating ni Jingfan ay nagpaalala rin kay Qian sa isang insidente noong bata pa siya kung saan nagpanggap ang kanyang ama na puting kuneho upang bigyan ng regalo ang ibang babae. Sa araw ng kanilang date, talagang nagpunta sila sa amusement park at hinayaan ni Qian si Chengming na magsaya sa pamamagitan ng paglalaro ng laruang baril kasama niya. Sinanay din ni Qian si Miss Cheng na maging kuneho at nagpakuha sila ng mga litrato bilang alaala. Gayunpaman, nang kinuha ni Qian ang larawan, biglang nawala si Chengming na nagdulot ng pagkabalisa at takot kay Qian. Kung may mangyari kay Chengming, lubos siyang magsisisi at ang kanyang pag-aalala ay lumampas sa normal na antas. Chengming, Chengming, masakit niyang tinawag ang pangalan nito. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya na nagdulot ng pakiramdam ng pagkawala at pagkabawi, kasama ng matinding takot sa kanyang puso.
Nang makita niya si Cheng Ming, hindi niya napigilan ang labis na galak sa kanyang puso. Dali-daling lumapit at niyakap ng mahigpit ang kanyang dominanteng amo, at ang kanyang mga luha ay hindi mapigilang umagos. Ito ay nagdulot ng matinding awa sa dominanteng amo. Ang babaeng ito ay napakatapang, tinawag niya ang kanyang amnesia na dominanteng amo, at umupo pa sa ulo ni Cheng Ming sa gabi. Kung maghintay ang walang emosyong dominanteng amo na bumalik sa normal, at maalala ang pag-upo ni Qian sa kanyang ulo, tiyak na masakit ang kanyang puso. Pagkatapos, ang nabigo na dominanteng amo, upang mapasaya si Qian, ay pinalamusyan ang kanyang hardin bilang isang amusement park, na labis na nagpasaya kay Qian nang makita ito. Mula pagkabata, wala pang nagpakita ng ganito kabuti sa kanya. Lahat ng babae ay gusto ang pakiramdam ng pagiging pinahahalagahan. Ang buhay ay kailangan ding puno ng mga sorpresa. Kung sakaling malungkot ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin, ako ang bahalang magpasaya sa iyo. Kinabukasan, sa reunion ng mga kaklase, iminungkahi ng lahat kay Qian na gayahin si Cheng Ming noong araw, upang makita kung paano siya maging istrikto sa mga estudyante. Lahat ay masayang naglalaro nang biglang sumulpot ang dominanteng si, na ikinagulat ng lahat. Maging si Qian ay natakot sa biglaang paglitaw ni Cheng Ming. Sa sandaling ito, nais ni Zhuang na maging bayani upang iligtas ang dilag, ngunit hindi siya binigyan ng dominanteng si ng pagkakataong magpakitang gilas, kalmado lamang nitong sinabi na dumating siya upang maghatid ng payo. Ito ang dahilan upang tingnan ng mga kaklase sa paligid si Cheng Ming na parang nakakita sila ng isang bituin. Namumula ang mga mata ni Zhuang habang nakatingin kay Cheng Ming, ngunit sa pagkakataong ito ay labis na nagsiselo si Cheng Ming. Sa ngayon, ako lang ang pwedeng humawak sa kamay mo, wala nang iba. Nakita ni Qian ang pagiging bata at kaibig-ibig ng dominanteng si, at ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Alam niyang nagsiselos ang dominanteng si, na nangangahulugang gusto talaga siya nito. Sinamantala ni Qian ang pagkakataon at direktang hiniling sa dominanteng si na pumunta sila sa amusement park. Sumakay ang dalawa sa kotse, ngunit walang ibang tao sa loob. Tila sadyang inayos para sa kanila na agad na nagpatingkad sa misteryo sa pagitan ng dalawa. Kahit nawala ng alaala ang dominanteng si, ang kanyang husay sa panliligaw ay nanatili na lubos na nagpasaya kay Qian. Dahil dito, lalong lumalim ang relasyon ng dalawa, hindi na sila nag-iwasan, at ang kanilang pagmamahalan ay naging napakalakas na pati ang Diyos ay natuwa para sa kanila, lumuluha sa kagalakan. Nang makita ni Cheng Ming ang malakas na ulan, agad niyang hinubad ang kanyang jacket at inilagay sa ulo nila upang hindi mabasa, habang ang dalawa, na nasa kainitan ng pag-ibig, ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa lahat ng dako. Habang ang dalawa ay naghahalikan at halos hindi mapaghiwalay, biglang may lumitaw na malabong mga imahe sa isip ng dominanteng si. Mabilis niyang itinulak si Qian, naaalala ang maasim na lasa ng pag-ibig. Nang gabing iyon, habang inaalala ang sandali na hinalikan siya ng dominanteng si noong araw, namula siya at ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis na parang usa. Kinaumagahan, hinanap niya ang kanyang matalik na kaibigan upang malumanay na ibahagi ang kanyang kwento ng pag-ibig kay Cheng Ming. Sino ang mag-aakala na direktang bubuhusan siya ng malamig na tubig ng kanyang matalik na kaibigan, na nagsasabing kapag naaalala na nito ang lahat, hindi na niya siya makikilala at sisihin pa siya. Si Qian, na nasa kainitan ng pag-ibig, ay hindi nakinig sa babala ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, mas malala ang kalagayan ni Cheng Ming, patuloy siyang hinahabol ng mga taong ipinadala ng kanyang mga superior sa kumpanya. Dahil marami ang kalaban at malakas ang mga ito, ayaw nitong magpatalo, kaya buong tapang itong tumakbo, patungo sa mataong lugar. Ngunit, sa kasamaang palad, nagkaroon ng aksidente habang tumatakbo. Ang dominanteng sihi, na may malamig at kaakit-akit na mukha, na mahigpit na hinawakan ng kanyang sekretarya, ay naramdaman na gusto niyang asarin ng kaunti si Qian, sinasadya siyang pahirapan. Sa totoo lang, ang aksyon na ito ay para lang umamin si Qian sa kanyang pagkakamali at hindi niya talaga gustong turuan ito. Kung masyado siyang magiging malapit kay Qian, mailalagay niya si Qian sa panganib. Nang ipresenta ni Hao ang kanyang plano sa pulong, medyo nag-aalala ang lahat tungkol sa planong ito. Idineklara ni Hao nang may kumpiyansa na ang kinabukasan ng kumpanya ay hindi masukat. Ngunit sa sandaling boboto na sana ang lahat, nakatanggap ng mensahe si Hao na nagsasabing dumating na sa kumpanya ang mga tao mula sa Economic Investigation Bureau. Hindi na pinansin ni Hao ang pulong at nagmamadaling umalis. Ang nagpadala ng mensahe sa garahe ay naghanda ng sasakyan para sunduin si Hao. Nagtalakayan ang mga miyembro ng board tungkol sa mga ginawa ni Hao at sa sandaling iyon ay bumalik si Cheng Ming. Nangako si Cheng Ming na bibilhin ang mga shares ng lahat, na nagpakalma sa kanila, at pagkatapos ay umalis din si Shen ay nahaharap sa problema sa pondo para sa kanyang pelikula, malapit nang matapos ngunit wala ng pera. Ngunit pinondohan siya ni Lan na lubos na ikinatuwa ni Shen. Kahit si Jing Fan ay inakala na puro lang siya kita, at ang natitira ay puro lugi, ngunit suportado siya ni Lan. Ang mga taga-Economic Investigation Bureau ay kinapanayam ng hiwalay sina Cheng Ming at Mai, at alam din ng mga shareholder ang paglilipat ng ari-arian ni Hao. Gustong magmaneho ni Cheng Ming upang tingnan ang problema sa pabrika, at nagkaroon siya ng aksidente sa kotse na naging sanhi ng kanyang amnesia.
Tungkol sa panahon ng kanyang pagkawala, ipinaliwanag ni Chengming na nagpapagamot siya. Nang matanggap ni Qian ang balita at nagmadaling pumunta sa ospital, nalaman niyang kinuhaan na si Chengming ni Wei. Walang sumasagot sa tawag sa telepono ni Chengming at alam ni Qian na tiyak na nakabawi na ito ng alaala at bumalik na. Dahil dito, nakapagpadala lamang si Qian ng isang memorandum kay Chengming. Simula nang bumalik si Chengming, lahat ay nag-aalala para sa kanilang sarili. Dati na siyang istrikto at ngayon na bumalik siya ay mas naging istrikto pa, maaari pang ang ilarawan bilang malupit. Alam ni Qian na hindi na babalik si Chengming, kaya nagpasya siyang ayusin ang kanyang mga gamit at kalimutan si Chengming. Ngunit ang buong silid ay puno ng hindi mabuburang bakas ni Chengming. Hindi kayang itapon ni Qian ang mga gamit na ginamit ni Chengming at lagi niyang iniisip si Chengming. Alam din ni Jun na nakabawi na si Chengming ng alaala at sinabi niya ito kay Jingfan. Nag-aalala si Jingfan sa relasyon ni Qian at Chengming. Alam niyang hinahanap pa rin ni Qian si Wei ngayon na nagpapatunay na gusto pa rin ni Qian na tulungan si Chengming, ngunit hindi mahulaan ni Jingfan ang tunay na intensyon ni Qian. Hinanap ni Jingfan ang departamento ng pamumuhunan ni Lirong upang humiling na makipagkita kay Jingfan, ngunit umiwas si Jingfan sa paniniwalang ang sitwasyon ngayon ay isang gulo at ayaw niyang makialam. Natukoy din ni Chengming at Lu Xiao ang ruta ng pagtakas ni Hao sa pamamagitan ng TV, na nagpapahiwatig na si Hao ay tiyak na nagtatago sa pinakamapanganib na lugar dahil ayon sa lohika ni Hao, ang pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas. Nagtalakayan sina King at Qian tungkol sa hinaharap na direksyon ng Hangsing, ngunit hindi nila inaasahan na maririnig ang assistant na nagsasabi na gusto ni Zhu ang naibenta ang kumpanya kay Lirong na ikinagalit ni Qian. Bagamat formal na pagmamay-ari ni Zhu ang Hangsing, ang totoo ay ang mga pagsisikap at sakripisyo na nagdala sa kumpanya sa kung nasaan ito ngayon ay utang kina Qian at King. Gusto ni Mai na kumain kasama si Chengming ngunit tinanggihan din siya, na nagdulot ng pagkabahala kay Mai at nagsimula siyang mag-isip tungkol sa babae sa tabi ni Chengming, si Qian, at nagsimulang mag-imbestiga sa nakaraan ni Qian. Galit na pinuntahan ni Qian si Zhuang, tinanong siya kung bakit niya gustong ibenta ang kumpanya kay Jingfan. Natakot si Zhuang at hindi nangahas magsalita, at si King ay nag-aalangan ding tumingin ng direkta sa mga mata ni Qian. Galit na tumalikod si Qian at umalis, at nagkataong nakita si Chengming sa saang daan. Masayang lumapit si Qian upang batiin siya, ngunit hindi niya inaasahan na si Chengming ay titingin lang ng malamig kay Qian nang walang tugon, na ikinalungkot ni Qian, ngunit gusto pa rin niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Malamig lang na binigyan ni Chengming si Qian ng 5 minuto upang magpaliwanag at sinisi ni Qian ang kanyang sarili sa panlilinlang, ngunit ang layunin ay para sa kapakinabangan ni Chengming. Naisip din niyang sabihin ang buong katotohanan kay Chengming pagkatapos malutas ang panganib. Sa sandaling ito, dumating sina Jingfan at Jun sakay ng kotse, at sinabi ni Jingfan kay Jun na lumapit upang pakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Naniniwala si Qian na kahit na nagsimula siya sa panlilinlang, marami na rin siyang beses na iniligtas si Chengming, at kung hindi dahil sa kanya, namatay na sana si Chengming ng maraming beses. Ngunit sinabi ni Chengming kay Qian na alam na niya ang plano ni Hao, 1 buwan na ang nakakaraan at naghanda na ng plano kasama si Wei upang ayusin ang ilang bagay. Kung hindi dahil sa pagdating ni Qian, tiyak na nakilala na niya si Wei kinabukasan ng aksidente sa kotse, at hindi na sana umabot sa ganito ang sitwasyon ngayon, at hindi rin sana nakatakas si Hao. Kahit na talagang nakaranas ng aksidente si Chengming at namatay, magagawa pa rin ni Wei ang misyon batay sa planong naiwan, ngunit ang pagdating ni Qian ang sumira sa lahat ng plano. Labis ding naapektuhan si Qian, tinanong niya si Chengming kung kinukwenta siya nito, dahil kung may mangyari kay Chengming, labis na masasaktan ang mga nagmamahal sa kanya. Sinabi naman ni Chengming kay Qian na ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ay hindi patas, at mula ngayon ay wala nang mangyayari sa kanila, kasabay ng pagbabala kay Qian na huwag nang subukang manatili sa piling niya. Malamig ang saloobin ni Chengming, at ang kanyang mga salita ay parang yelo mula sa hilaga, na nagpapahiwatig na wala siyang anumang damdamin para kay Qian. Ikinatuwa ni Qian ang kanyang sarili at pinapaalalahanan din si Chengming na ang mga eksena nilang magkasama ay hindi lamang niya idinirek, at tiyak na hindi lamang siya ang umarte. Nagselos si King nang makita si Lan at Shen na magkasama. Galit na hinanap si Zhuang, nakita ang kotse ni Lan at nilagyan ng lipstick ang sasakyan nito. Nang dumating si Lan, galit na galit siyang pinigilan si King, ngunit pinigilan ni Shen si Lan sa kanyang galit at hinayaan si King na umalis. Mabilis na humingi ng paumanhin si King, natatakot na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nagsinungaling si King na aksidente niyang nadikit ang lipstick sa kotse, at inakala ni Lan na si King ang nobya ni Zhuang, kaya pinilit niya si Zhuang na paalisin si King. Nakita ni Jingfan na inaapi ang kanyang anak, at hindi siya komportable, kaya sa huli ay hiniling niyang dalhin si Chengming sa opisina upang mag-usap, at pinagalitan niya si Chengming sa pag-abandona kay Qian. Sa panig naman ni Mai, nalaman niya ang buong katotohanan tungkol kay Qian, at nalaman niyang mag-isa lang ipinanganak ni Renyu si Qian noong taong iyon.
Nalaman lang din ni Qian na mayroon siyang ama sa edad na 18, ngunit sa katotohanan, hindi sinasadya at walang puso si Jingfan. Sa halip, mahal na mahal ni Jingfan si Renyu. Noon, nang magbuntis si Renyu nang hindi kasal, nawalan siya ng tiwala ng pamilya at namuhay ng mag-isa sa isang bahay sa silangang bahagi ng lungsod, at ang tinitirhan ni Qian ay naiwan ng kanyang ina, si Renyu. Inalok minsan ni Jingfan si Renyu ng kasal, ngunit tinanggihan siya. Marahil dahil may amyotrophic lateral sclerosis si Renyu, kaya niya tinanggihan ang panukala ng kanyang kasintahan. Ngunit dahil din sa pagmamahal kay Renyu, hindi lamang pagsisisi ang ibinigay ni Jingfan kay Qian, kundi pati na rin pagmamahal, ngunit laging naglalayo si Qian. Ang pagnanais ni Zhu ang naibenta ang kumpanya ay labis na ikinagalit ni Qian, na naging dahilan upang matakot si Zhu ang nalapitan si Qian, kaya humingi lamang siya ng tulong kay King na mamagitan. Ngunit alam din ni King ang ugali ni Qian, kapag talagang galit si Qian, hindi rin siya nangangahas na makialam. Ngunit hindi rin siya pwedeng hindi magsalita, kaya mahinahon lamang sinabi ni King kay Qian na kasalukuyang may utang ang kumpanya. At sa pagkakataong ito sa pinansyal, hindi naman talaga tinututulan ni Qian ang pondo, kundi ang paghahanap lamang kay Jingfan ng lirong. Naniniwala si King na dati, sila ang karamihan sa mga gumagawa ng desisyon, at kapag may problema lang umiiyak si Zhuang, kaya ngayon ay bigyan si Zhuang ng pagkakataong magpasya para sa kanyang sarili, upang malaya siyang makapagtrabaho. Inisip ni Qian na kung hindi nila ito pangangasiwaan, tiyak na hahanapin ni Zhuang ang kanyang pamilya para humingi ng tulong, at sa huli ay tiyak na mabebenta ang Hangsing. Ang Hangsing ay parang anak nila, napakahirap nilang makuha, kaya naramdaman ni Qian na hindi nila pwedeng mawala ang Hangsing, at dapat nilang ipagpatuloy ang negosyo sa anumang paraan. Natuklasan ni Lu Xiao na ang overseas account ni Hao ay para lamang magpabaling ng atensyon. Ang kanyang domestic account ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang aktibidad hanggang ngayon, na nagpapahiwatig na handa na si Hao sa lahat ng bagay noon pa man, ngunit naniniwala si Chengming na ang pera ay hindi pwedeng mawala ng walang bakas. Basta't mayroong aktibidad, mag-iiwan ito ng bakas. Ipinapalagay ni Lu Xiao na mayroong espiya sa kumpanya, ngunit sa kasalukuyan ay wala pang konkretong ebidensya at pahiwatig. Ibinahagi ni Wei ang kanyang hula na simula nang mawala si Chengming, naging napakalapit ng relasyon ni Mai at Hao. Hindi rin isang beses na hinanap ni Mai si Wei upang itanong ang kinaroroonan ni Chengming, kaya hinala niya na si Mai ay maaaring kasama sa panig ni Hao. Ginagamit ni Chengming ang kondisyon na 2 buwang libreng upa upang hilingin kay Lu Xiao na siya sa atin ng husto ang 3 henerasyon ng ninuno ni Zhuang. Nagluto si Mai ng ilang paboritong pagkain ni Chengming upang mapahanga siya, ngunit ayaw nang mag-abala ni Chengming, at malamig lang niyang tinanong kung ano ang pinag-usapan ni Mai at Hao noong magkasama sila. Ikinatuwa ni Mai na may gusto sa kanya si Hao, at laging gustong makasama siya, ngunit tinanggihan niya ang lahat. Kasabay nito, nagmamadali rin si Mai na linawin na wala siyang alam sa ginawa ni Hao laban kay Chengming, natatakot na patuloy na magtatanong si Chengming. Sinadyang banggitin ni Mai ang panahon na buhay pa ang kanyang ama, kung saan ang kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng pinakamasayang sandali, at ngayon ay si Chengming na lang ang natitira sa kanya. Hindi na nagtanong si Chengming nang marinig niya ito. Ang tagapamagitan, kasama si Qian at ang iba pa, ay naghihintay sa mamimili na dumating, ngunit nabalitaan nilang pinalitan na ng mamimili ang kanilang kinatawan sa food chart, at ang taong ito ay lubos na nakakaunawa sa Hangsing, at nagbigay na ng mababang alok dati pa. Sa kanyang puso, galit na galit si Qian, at sinaway niya ang taong sadyang nagpapababa ng presyo bilang isang hamak na tao. Ngunit bago pa matapos ang kanyang mga salita, pumasok na ang pinagalitan, si Chengming, na may gwapong mukha, at tinanong si Qian kung siya ba ang pinagagalitan nito. At sinabing ang kanyang apelyido ay palaging Cheng, hindi kailanman naging Wang. Hindi nasiyahan si Chengming sa draft na ginawa ni Qian magdamag, hindi niya man lang tiningnan at itinapon sa basurahan, saka ibinigay ang draft na kanyang inihanda. Gustong bilhin ni Chengming ang Hangsing kasama si Lirong. Natural na hindi nasiyahan si Qian sa biglaang pagbabagong ito, at nagsimula silang magtalo ng husto sa pulong. Sa huli, pareho silang nagmungkahi ng pahinga, at sa sandaling ito ay iminungkahi ni Chengming na gusto niyang kausapin ng pribado si Qian, upang magkwenta. Nagtatalo sina Chengming at Qian tungkol sa kanilang mga pananaw sa pasilyo, nang biglang nawalan ng kuryente. Ayaw nang makipag-usap ni Qian kay Chengming, at susubukan niyang gumamit ng card para lumabas, ngunit hindi gumagana ang sistema ng pinto dahil sa brownout. Sa huli, mas naging kalmado si Chengming, naisip niya na bawat lugar ay may emergency switch at nakita niya ito sa dingding. Ngunit parehong hindi maabot ni Chengming at Qian ang switch mag-isa. Iminungkahi ni Qian na sumakay sa balikat ni Chengming para i-on ang switch, ngunit ayaw ni Chengming, at iminungkahi naman niya na tumapak sa balikat ni Qian para i-on ang switch. Sa huli, kinailangan pa rin ni Chengming na tumapak sa balikat ni Qian para i-on ang switch. Ang pera ng kumpanya ay nalinlang. Sa katunayan, mayroon ding lihim na sponsor na sila na nalinlang din ni Hao. Dahil dito, labis na nadismaya sila, natatakot na siya ay maging isang walang utak na palamuti sa mata ni Jingfan. Inaliw ni Shen Silan na sinasabing Silan ay pinili ni Jingfan bilang manugang kaya tiyak na hindi siya hahamakin.
Alam nila na kung hahayaan niyang isulat ni Shen ang script ng pelikula tungkol sa pagkawala ni Chengming, tiyak na magkakaroon ng mga eksena tulad ng aksidente sa kotse, amnesia, pag-ibig, at maging ang pag-iwan sa dating asawa para magmahal ng ibang babae. Nagulat si Shen sa imahinasyon ni Lan at hinulaan pa niya ng tama ang kalahati. Nang marinig iyon ni Lan, naisip niya na matagal nang alam ni Shen ang tungkol kay Chengming, ngunit sinadya niyang hindi sabihin, pinanood lang niya si Hao na linlangin si Lan upang isagawa ang pagkuha sa Guanding. Nagmamadaling inaliw ni Shen si Lan upang hindi ito magalit at sinabi niya na nang biglang magdala si Qian ng isang lalaki sa bahay, labis din siyang nalito. Ngunit ito ay personal na bagay ni Qian, kaya ang kanyang kapatid na si Shen ay kailangan ding magkaroon ng bahagyang responsibilidad. Nakita ni Shen na hindi na mababawi ang pera mula kay Hao sa maikling panahon, kaya iminungkahi niyang magpakasal ayon sa kagustuhan ng mga matatanda sa pamilya. Gayunpaman, hiniling ni Lan kay Shen na alisin muna ang lahat ng mga babae sa paligid niya bago pag-usapan ang kasal. Pagbalik sa silid ng pagpupulong, napilitan din sina Qian at Chengming na magkasundo. Iminungkahi ni Chengming na manatili si Qian sa kumpanya at hindi pinapayagang mag-resign sa loob ng 5 taon bilang kapalit ng pagpapanatili ng mga empleyado ng kumpanya na hindi pinapayagang magtanggal ng higit sa 20% ng mga empleyado bawat taon. Ang natitirang mga empleyado ay maaaring malayang pumili kung mananatili o aalis. Naisip pa nga ni King na may damdamin pa rin si Qian kay Chengming kaya niya tinanggap ang kompromiso. Ngunit iginiit ni Qian na nawala na ang kanyang panginginig ng damdamin at ngayon ay isa na lamang itong ugnayan ng pakikipagtulungan. Matapos magtapos ang pulong, inimbitahan ni Mai si Chengming para maghapunan at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa pagkuha ni Chengming sa Hangsing, sa paniniwalang ito ay dahil kay Qian. Gayunpaman, sinabi ni Chengming na anuman ang dahilan, ang kanyang layunin ay makalikom ng pondo upang punan ang kakulangan sa pananalapi ng kumpanya at lutasin ang kasalukuyang mga problema. Alam ni Mai na wala siyang karapatan, kaya napilitan siyang sumang-ayon, ngunit iminungkahi niya na maging assistant niya si Qian. Ang mungkahi na ito ay tinanggihan ni Chengming. Iminungkahi niyang gawing Assistant General Manager si Qian, na sa totoo lang ay kalahating antas na mas mataas kaysa kay Mai. Dahil dito, labis na hindi nasiyahan si Mai, matindi siyang tumutol at ipinahayag ang opinyon ng mga direktor, na sinasabing hindi rin sila sasang-ayon. Gayunpaman, tiwala si Chengming na mapapaniwala niya sila at hindi nag-atubiling paalalahanan si Mai na umalis kaagad pagkatapos kumain. Bumalik si Mai sa kotse, nakatingin sa direksyon ng pintuan ng bahay ni Chengming. Naghinala si Mai sa kanyang puso na nagsimula nang maghinala sa kanya si Chengming at kaya sadyang inilagay si Qian sa mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Upang mapigilan si Qian, lihim na umupa si Mai ng taong magmamatsyag at magre-report ng bawat kilos ni Qian. Ang mga materyales at datos na inihanda ni Qian ay maaaring gamitin bilang kurikulum, ngunit marami pa ring pagkakamali ang nakita ni Chengming at inutusan niya si Qian na gawin itong muli mula sa simula at painumin siya ng kape. Galit na iminungkahi ni Qian na si Wei na lang ang magtimpla, ngunit sinabi ni Chengming na sanay na siya sa kape ni Qian, na labis na ikinagalit ni Qian at gusto niyang lagyan ng lason ang kape. Nakita ni Zhuang na malungkot si King kaya nilapitan niya ito, ngunit sinabi ni King na basta't magkasama sila, doble ang kanilang kamalasan, at sinabihan niya si Zhuang na huwag na siyang hanapin pa. Kahit na dating magkasama sila, dapat na silang maghiwalay ngayon. Si King ngayon ay parang bolang apoy, sinasabihan si Zhuang na huwag na siyang guluhin. Bago mahuli si Hao, hindi niya aaminin ang kanyang romantikong relasyon kay Qian. Nakita ng assistant na matigas ang ulo ng dominanteng CE, na parang pato, at hindi maiwasang sabihin na kung talagang gusto niya ang isang tao, huwag niyang gamitin ang paghihiganti upang tratuhin si Qian. Kung hindi ay maaga o huli ay aalis din ito. Ang mga salitang ito ay nakarating sa tainga ng isang babaeng may pakana, na alam na gusto ni Chengming si Qian, kaya't palihim siyang nagsalita ng masasakit na salita. Ngayon ay hindi na si Qian ang kuneho na gustong kurutin ng lahat. Lumalabas na siya pala ang hindi pa kasal na kasintahan ni Ennis Cheng. Pasensya na talaga, Yeming tao. Magandang maglaro si Qian ng laro ng unahan at hulihan na nagulat sa tusong babae. Nagtamo ang babae ng mapait na aral kay Qian at lihim na nagpa siyang paalisin si Qian sa kumpanya. Ang mapanlinlang na babae ay itinuon ang kanyang atensyon sa pinakamatalik na kaibigan ni Qian na si Yu Qingqing na nagdulot ng iba't ibang paghihirap sa trabaho at lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa ay sarkastiko. Nagalit si Yu Qingqing at nagsumbong sa kanyang matalik na kaibigan, at tanging si Qian lang ang makapagpapayo sa kanya, dahil si Qian ay inalis sa posisyon at naharap sa maraming paghihirap. Hindi na niya kinaya at nagsimulang lapitan ang kanyang malupit na boss. Maging si Ning Chengming ay nagsimulang mawala ng pag-asa at umatras sa takot. Ang taong walang kinatatakutan ay minsan natatakot kay Qian na seryoso, at sinubukan pa ring gamitin ang kanyang impluensya upang sukpuin si Qian. Siya ay hindi madaling apihin. Kailangan niyang maging makatwiran dahil hindi naman siya isang maliit na kuneho. Ang mga salita ni Qian ay halos ikinamatay ng galit ng malupit na amo.
Ngunit ang malupit na amo ay walang balak na palayain si Likian. Patuloy na sinasabi sa kanya na kunin ang mga dokumento, at sinabi rin sa kanya na ang pulong ng tusong babae ngayon ay pamamahalaan ni Likian. Nagsisimula si Likian sa teritoryo ng ibang tao. Nagnanakaw ng pagkain hindi para ipaalam sa kanya ang mga negatibo, naghihintay na makarating si Likian sa pulong. Alam niya na sadyang naghahanap ng away ang malupit na boss sa kanya. Ang tusong babae ay may masamang tono ng pangutya kay Likian, upang hindi siya makababa doon. Tiyak na hindi niya palalampasin si Ning Chengming, ngayon ay dumating upang makinig sa mga kwento, tumanggi na talakayin ang tama o mali ng pagpapagaling, at nagmamalasakit din sa ganito. Ito ba ang pulong na pinamamahalaan ni Cao Mai? Hindi kaya iniisip ni Likian kung sino ang namamahala? Siya ba? Natatakot ang katulong na magsimulang mag-away si Likian. Nagpadala si Lian ng mensahe kay Ning Chengming, at natanggap ng malupit na amo ang mensahe na nagpapaalam sa tusong babae na si Likian ang mamumuno sa pagpupulong sa pagkakataong ito. Dahil dito ay tuluyang nagalit si Likian, nagkalat ng gamit sa opisina ni Ning Chengming, na naging dahilan upang humingi ng paumanhin ang malupit na amo. Ngunit si Likian, nagalit, ay walang pakialam kung sino siya. Diretsong pinalo ni Likian si Ning Chengming ng unan, karapat-dapat ka ba? Hindi pa ba sapat ang pagkabigo mo? Hindi, nilabag mo ang kasunduan sa paghahanap kay Li Jingfan upang bumili ng mga stock ng Huangjing, at ngayon gusto mo pang ipagpaliban ang trabaho ng aking amo. Pagkatapos turuan ni Likian, walang nasabi si Ning Chengming. Ngunit sa pagkakataong ito, walang balak si Likian na palayain ng madali ang malupit na amo, diretsong hinawakan ang kwelyo nito at hinila papasok. Bitawan mo, masakit na. Dahil gusto niyang makipag-date kay Likian, nagsinungaling siya ng kung ano-ano, at sa huli ay naging epektibo ito, at pumayag si Likian na makipag-date kay Ning Chengming. Hindi niya inalintana ang kanyang imahe, at nagpakasawa siya sa pagkain. Bilang resulta, napuno ng pagkain ang mukha ni Likian, na ikinatawa ng malupit na amo. Hindi na malaya ng malupit na amo na nilinis niya ang mukha ni Likian, na nagpula sa dalawa at nagpabilis ng tibok ng kanilang puso. Sa sandaling ito, naalaala ng malupit na amo ang bawat sandali ng kanilang pagsasama. Lahat ay magagandang alaala. Masyadong masikip, burahin mo, ang ganda tignan, wag burahin, wag mong burahin, talagang umaasa ang dalawa na huminto ang oras sa sandaling ito. Ang kwento ay lumipat sa tusong babae. Nalaman niya mula sa ilang shareholders na kamakailan ay nagustuhan na ni Ning Chengming si Likian, at plano niyang sakupin ang kumpanya sa pamamagitan ng pagpapakasal sa Li Group. Hindi naging masaya ang tusong babae pagkarinig nito, at lihim siyang nagpasya na hindi niya hahayaan sina Likian at Ning Chengming na magkaroon ng pagkakataon. Kinabukasan, maagang dumating sa kumpanya ang malupit na amo. Nais lang niyang mapag-isa kasama si Likian, at nakita niyang hindi natulog si Likian buong gabi, kaya naawa siya. Kaya sinabi niya kay Likian na bumaba sa ibaba para maghilamos, para mawala ang amoy kay Likian. Diretsong lumapit ang malupit na amo at nag-alok na tulungan si Likian sa pagpapatuyo ng buhok. Nagulat si Likian sa biglaang lambing ng malupit na amo. Ang lahat ng kanilang pagpapalitan ng matatamis na salita ay lihim na ni-record, at may 7 tao pa ang gumamit ng kanilang telepono para i-record ito, at pagkatapos ay ipinadala sa nakababatang kapatid ni Ning Chengming. Sa sandaling ito, sinabi ng malupit na amo na may kakaibang amoy, nalilito ba kayo? Sa simula, gumawa ako ng plano na walang masama sa ganito. Ang kanilang tawanan at usapan ay tingin ng iba ay pagpapakita lamang ng pagmamahal. Hindi sinasadyang lumingon si Likian sa kumpanya, at nakita niya na lahat sila ay nakatingin sa kanila na nagpapalitan ng matatamis na salita na nagpapula sa mukha ni Likian. Kinabukasan, sa press conference ng kanyang kapatid, nakilala ni Likian ang isang apprentice reporter, at umakyat siya para tumulong. Sino ang mag-aakala na selos si Ning Chengming? Nakita niya si Likian na ginagamit ang rubber band na ibinigay niya noon, at biglang nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang puso. Siya, na may matinding pagmamay-ari, ay nakakita ng ibang kasarian na humihingi ng contact information ni Likian, paumanhin, hindi na kailangan ng wechat. Tinamaan si Likian ng malupit na amo at naguluhan, pagkatapos ay sinabi ni Yu Qingqing sa kanyang sarili na susukuan niya ang mapagpakumbabang pag-ibig at kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa daan, nang marinig niya ang isang grupo ng mga kabataan na nagsasalita ng masama at naghahanda na mag-away, binalaan niya sila na kung maglakas loob silang kumilos, malalaman nila ang kapangyarihan ng batas. Ngunit ang mga taong ito ay hindi rin basta-basta, at gusto nilang magsimula ng away kay Yu Qingqing. Mabilis na dumating si Gu Zuang upang protektahan siya, at nasugatan din ng bahagya. Pagkatapos, dinala ni Yu Qingqing si Gu Zuang upang hanapin si Likian, bagaman ilang araw na silang hindi nagkita. Sa istasyon ng pulisya, nalaman nila na ang pangalan ng mamamatay tao ay Nawa. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na pangalan. Nahirapan si Ning Chengming at lumitaw siya malapit sa hotel ni Ning Chengming. Kaya, masasabing hindi nagsinungaling si Likian, talagang nasa panganib si Ning Chengming sa ibang bansa. Pakiramdam ng pulisya na hindi maaaring magkasabwat sina Ning Chengming at Mahao, hindi sila parehong uri ng tao. Nagpasya silang bumalik at imbestigahan ng husto si Cao Mai.
Gayunpaman, maaaring patuloy na subukang iligtas ni Ning Chengming ang kumpanya, kahit na mayroon siyang malaking utang sa Guanting, tiyak na hindi siya kaalyado ni Ma Hao. Sa makatuwid, ang kailangan nilang gawin ngayon ay palawakin ang kumpanya, at ang taong sumusubok na pigilan ang kanilang pagpapalawak ay ang taong hinahanap nila. Sa sandaling ito, nakatanggap sila ng tawag na nagpapaalam na natagpuan ng pulisya ang bakas ni Ma Hao. Tinanong ni Ning Chengming si Liqian kung totoo ba ang sinabi niya sa economic police. Naramdaman ni Liqian na hindi lahat ay totoo, seryoso ang proseso ng pagkakadakip sa lambat. Sa simula ay balak niyang gamitin si Ning Chengming, ngunit pagkatapos ay nalaman niya na si Ning Chengming ay lalong nagiging seryoso, at pinagsisihan niya ang paggamit ng panlilinlang upang pakitunguhan siya. Inamin niya na nagkamali siya, hindi niya dapat ginulo ang buhay ni Ning Chengming sa ganoong paraan. Ngunit mula ngayon ay hindi na niya guguluhin si Ning Chengming. Sinabi ni Liqian kay Ning Chengming na tutuparin niya ang kanyang pangako. Mula ngayon, magiging boss-empleyado na lang ang kanilang relasyon, at pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo pa uwi. Nang makauwi si Liqian, nakita niyang naghihintay si Gu Zuang at isa pa sa kanyang bahay. Tinanong ni Lu Xiao si Ning Chengming kung hanggang saan na ang investigasyon kay Cao Mai. Walang pakialam na sumagot si Ning Chengming. Napagtanto ni Lu Xiao na may problema sa pag-ibig si Ning Chengming, at tiyak na may kinalaman ito kay Liqian. Sinabi ni Lu Xiao kay Ning Chengming na kung gusto niya si Liqian, dapat niyang aminin, huwag niyang hayaang mawala ito, kung hindi ay makukuha siya ng iba. Sinabi ni Ning Chengming na alam niya sa kanyang puso, at sinabi niya kay Lu Xiao na huwag mag-alala. Sinabi niya na iniisip niya ngayon ang investigasyon ng economic crimes kay Cao Mai, at nag-aalala siya sa susunod na hakbang nito. Sinabi ni Lu Xiao na ang impormasyon ng kanyang ina sa Japan ay na-leak at nasa internet, at may bumili ng impormasyon niya. Maaaring ilang individual ang bumili ng impormasyon niya. Pagkatapos, hiniling ni Ning Chengming kay Kiwei na imbestigahan ang lahat ng supplier na may kaugnayan kay Cao Mai. Nag-inuman sina Liqian, Yu Qingqing, at Gu Zuang sa bahay, at lahat sila ay masayang-masaya. Sinabi ni Liqian sa kanila na nagkaliwanagan na sila ni Ning Chengming, at mula ngayon ay wala na silang anumang romantikong relasyon. Sinabi ni Liqian at Gu Zuang kay Gu Zuang na sabihin ang kanyang nararamdaman. Sinabi ni Gu Zuang kay Liqian na mula nang simulan niya ang kanyang negosyo, nakita na niyang napakagaling ni Liqian sa pamamahala ng kumpanya. Sinabi ni Liqian kay Gu Zuang na huwag maging mapagpakumbaba at kailangan niyang magbago. Bagaman napakagaling ng kanyang kapatid na si Gulan, hindi niya kailangang laging magpakumbaba. Kayang pamahalaan ni Gulan ang Gu Group upang magawa ni Gu Zuang ang gusto niya. Pagkarinig nito, nalaman ni Gu Zuang na alam na ni Liqian na siya ay isang host at siya lang ang nagpapanggap na nagtatago nito. Sinabi ni Liqian kay Gu Zuang na matagal na nilang alam, gusto lang nilang hayaang sabihin ito ni Gu Zuang sa kanyang sarili na kailangang magkaroon ng lakas ng loob ang isang tao. Labis na naantig si Gu Zuang sa paghihikayat at suporta ni Liqian at Yu Qingqing. Nag-iisa si Ning Chengming at hindi makatulog sa gabi, palaging lumilitaw sa isip niya ang larawan ni Liqian. Buong magdamag siyang palingalinga at hindi makatulog. Kapag naaalala niya ang masayang araw na kasama niya si Liqian, masaya ang kanyang puso. Ngunit kapag naaalala niya ang sinabi ni Liqian na dapat silang magsimula ng sarili nilang buhay, nalulungkot siya. Ayaw niyang ipaubaya kay Liqian ang lahat ng desisyon, kailangan ay si Ning Chengming ang gumawa ng lahat ng desisyon. Sinabi ni Gu Zuang kina Liqian at sa iba pa na mayroong isang lalaking tagahanga na patuloy na nakikipagpalitan ng emosyonal na issue sa kanya, ngunit hindi nila alam na iyon ay si Ning Chengming. At hindi rin alam ni Ning Chengming na ang host ng emosyonal na programa ay si Gu Zuang. Hiniling ni Ning Chengming kay Kiwei na imbestigahan ang kumpanya ng catering, maaaring may kaugnayan sila kay Cao Mai. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kiwei na tawagin si Liqian. Binigyan ni Liqian si Ning Chengming ng isang dokumento, ngunit agad niyang napansin ang isang maliit na error sa bantas na nagpakaba kay Liqian. Ayaw niyang magkamali sa harap ni Ning Chengming, ngunit sa huli ay hindi nangyari ang gusto niya. Pagkatapos ay sinabi ni Ning Chengming kay Liqian na kailangan lang niyang maging mas maingat, hindi niya ito sinisisi. Gusto rin niyang bigyan si Liqian ng isang pares ng sapatos, kapareho ng sa kanya, isang pares ng sapatos. Kinuha ni Liqian at handa nang umalis, ngunit tinawag siya ni Ning Chengming at sinabing may isa pa siyang regalo, isang magkaparehong damit. Sinuri ni Liqian at nakita niyang ito ay kapareho ng damit na suot ni Ning Chengming. Nagsinungaling si Ning Chengming na binili lang ito ni Kiwei ng basta-basta, hindi niya inakala na nagkataon lang. Nakipag-ugnayan si Ning Chengming sa isang psychiatrist, sinabing ang dating babae ay patuloy na nagdudulot sa kanya ng emosyonal na kaguluhan at hindi niya alam kung lumalala ang kanyang kalagayan. Pinayuhan ng doktor si Ning Chengming na umamin sa babae. Nang pumunta siya upang sabihin kay Liqian ang tungkol sa kalagayan ng sakit ni Ning Chengming, sinabi niya na kapag mabuti ang pakikitungo niya kay Liqian, noon siya may sakit. Habang kapag hindi maganda ang pagtrato niya, masaya naman talaga siya. Sa sandaling ito, pumasok si Ning Chengming at sinabing hindi siya sumasang-ayon sa pagpapanatili ng relasyong boss-empleyado kay Liqian tulad ng sinabi niya kanina.
Inakala ni Likian na may sakit si Ning Chengming at kabaligtaran ang sinasabi niya, kaya sinabi niyang mahigpit siyang susunod. Pagkatapos, sinabi ni Ning Chengming na hindi siya masaya sa dating panlilinlang ni Likian, ngunit ngayon ay alam na niyang ito ay dahil gusto siya nito. Naramdaman ni Likian na kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang amo, kaya pumayag siya kay Ning Chengming na nagpakaba kay Ning Chengming at umalis siya. Pagkatapos, lumapit si Yu Qingqing kay Likian at sinabing malungkot ang likod ni Ning Chengming, at sinabihan niya si Likian na huwag maging labis, ngunit naisip ni Likian na basta hindi niya gaanong kinakabahan si Ning Chengming ay ayos lang. Nalaman ni Likian at Yu Qingqing na gustong kanselahin ni Cao Mai ang kontrata sa catering company, kaya nagpa siya si Likian na personal na hanapin ang catering company upang tingnan kung maaari siyang makipag-ayos. Alam din ni Ning Chengming na gustong magpalit ng supplier si Cao Mai, kaya hiniling niya kay Kiwei na imbestigahan ang lahat ng dating supplier ni Cao Mai at makipag-ugnayan sa anghel upang mabawasan ang panganib. Tungkol sa pagpunta ni Likian upang hanapin ang catering company, naisip ni Ning Chengming na hayaan na lang siya. Kung makukuha niya ang kontrata, mas mabuti. Tinanong ni Lu Xiao si Ning Chengming kung pinananatili pa rin ba niya ang relasyon kay Likian. Sumagot si Ning Chengming na kasalukuyan ay sinasabi ni Likian ang mga salitang hindi niya maintindihan upang harapin ang kanyang pagiging malapit. Sinabi ni Lu Xiao kay Ning Chengming na dapat siyang magkaroon ng kaisipan na hindi takot na mawala ng mukha, sa ganoong paraan lamang niya makukuha ang babaeng gusto niya. Pagkatapos, binigyan pa niya si Ning Chengming ng isang libro at sinabi sa kanya na pag-aralan ang mga diskarte sa pag-ibig doon. Lumapit si Li Shen kay Likian at sinabing malapit na siyang ikasal kay Gulan at inimbitahan niya si Likian na dumalo, ngunit sinabi ni Likian na may appointment siya para muling pirmahan ang kontrata sa catering company. Ngunit pinabati niya ang kanyang kapatid na maging masaya kay Gulan. Kinabukasan sa trabaho, nakita ni Ning Chengming si Likian sa elevator. Naisip ni Ning Chengming na kung maraming tao, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na protektahan si Likian, ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita ni Kiwei na silang dalawa lang. Kaya dali-dali niyang sinabihan ang lahat na gumamit ng hagdanan, upang bigyan ng pribadong pagkakataon sina Ning Chengming at Likian. Sa panahong iyon, pinangarap ni Ning Chengming na halikan si Likian sa elevator, na nagpakaba kay Likian na medyo baliw si Ning Chengming. Pagkatapos, iniulat ni Likian at Ning Chengming ang kanilang schedule ng trabaho sa opisina. Patuloy na nilapitan ni Ning Chengming si Likian, iyon ang itinuro sa kanya ni Kiwei at Lu Xiao. Ngunit naiinis si Likian sa mga kilos ni Ning Chengming, inihagis niya ang mga dokumento sa kanya at umalis. Sa araw ng pagdiriwang ng engagement ni Li Shen at Gulan, dumalo rin sina Gu Zuang at Yu Qingqing. Gustong bigyan ni Yu Qingqing si Li Shen ng regalo para wakasan ang kanilang relasyon. Pagkatapos, sinabi ni Gulan kay Li Shen na may 2 oras pa. Kung gusto niyang magsisi ay may oras pa, ngunit sinabi ni Li Shen kay Gulan na huwag mag-isip ng labis, makikipagkita lang siya kay Yu Qingqing sandali at babalik siya. Nang makita ni Yu Qingqing si Li Shen, binigyan niya ito ng mga larawan ni Li Shen na nakolekta niya sa loob ng maraming taon. Umaasa na magiging masaya si Li Shen sa hinaharap. Sumama si Ning Chengming kay Likian para makipagkita kay General Manager Qian ng catering company. Habang nagmamaneho, ang radyo ay nagpapalabas ng programa tungkol sa mga issue sa pagitan ng 2 kasarian na nagpakahiya kay Likian at gusto niyang palitan ang istasyon. Gayunpaman, sinabi ni Ning Chengming na sa tingin niya ay maganda ang programa, hindi bababa sa nakapagpaalala ito ng ilang alaala. Pagkatapos, nakatanggap sila ng tawag na nagsasabing wala si General Manager Qian sa kumpanya, at sinabi ni Likian na marahil ay nagtatago si Qian sa kanila. Pagdating sa catering company, nakita nilang naghahanap ng endorser para sa kanilang produkto ang kumpanya. Si Zhao Donglan, ang asawa ni Qian at may-ari ng isang beauty salon, ay pinili si Ning Chengming bilang endorser ng kanilang produkto. Sinabi ni Likian na kung gusto nilang maging endorser si Ning Chengming, kailangan nilang pumirma ng kontrata muna. Pagkatapos, nagpunta si Likian at Zhao Donglan para magpaganda, nag-usap tungkol sa relasyon niya at ni Ning Chengming na siya lang ang amo nito at opisina lang ang kanilang relasyon, hindi madali maging babae. Dahil sa pagganap ni Likian, nagustuhan ng mayamang ginang si Likian at pumayag sa kanyang kahilingan. Pagkatapos, ibinalik ni Likian si Ning Chengming sa kumpanya at sinabi sa kanya na hindi na sila tatanggihan ng catering company. Hinarap ni Cao Mai si Dongsheng upang sirain ang pangalan ni Ning Chengming, gumawa ng peking medical report na nagpapatunay. Si Ning Chengming ay nagkaroon ng cognitive disorder na naging dahilan upang mag-atubili ang mga kasosyo na makipagtulungan. Alam ni Gu Zuang na malungkot si Yu Qingqing kaya patuloy siyang nasa tabi niya at binigyan pa niya si Yu Qingqing ng regalo na isang makeup mirror set. Sinabi ni Yu Qingqing na masyadong luma ang estilo ng panliligaw ni Gu Zuang. Madalas na siyang nakakatanggap ng katulad na regalo mula pa noong high school. Ngunit ngayon ay mas bumuti na ang kanyang kalooban at nagpasalamat siya sa regalo ni Gu Zuang na nagpasaya sa kanya. Sina Likian at Yu Qingqing, kasama ang kanilang mga kasamahan, ay nagdaos ng pulong upang ihanda ang ulat bago mag-alas 6 ng umaga sa susunod na araw. Sa sandaling ito, pumasok si Ning Chengming at pinayuhan si Likian na alagaan ang kanyang kalusugan. Ito ang nagparamdam sa mga nakasaksi na masyadong malambing si Ning Chengming kay Likian.
Bumalik sina Li Shen at Gulan sa kanilang silid at nagulat na makita itong pinalamutyan na parang silid ng bagong kasal. Mayroon ding double happiness na simbolo at the early wish for Ison sa kama na hindi katulad ng isang engagement ceremony kundi parang paghahanda sa kasal. Sina Likian at ang kanyang mga kasamahan ay nagtrabaho magdamag at dumating si Ning Chengming sa opisina ni Likian na may dalang massage chair para makapagpahinga siya kapag pagod. Sinabi ni Ning Chengming kay Likian na maaari na siyang umuwi para magpahinga at bukas ay pumasok ng mas huli. Ipinakita ni Kiwei kay Ning Chengming ang balita sa internet na nagsasabing sila ay sinisiraan, halos ipinahayag na baliw si Ning Chengming. Sinabi ni Ning Chengming kay Kiwei na huwag mag-alala, ito ay nagpapatunay na nagsisimula ng magpanik si Cao Mai. Gusto niyang magbukas ng 6 na backdoor para sa kumpanya sa Guanting, at kasabay nito ay maging maingat sa impormasyon ng kanyang tiyak, dahil simula pa lang ito. Sa sandaling ito, pumasok si Likian, ibinigay ang planong pakikipagtulungan sa catering company kay Ning Chengming at sinabing hindi maganda ang opinyon ng publiko kay Ning Chengming ngayon. Gusto niyang magsagawa ng public relations work, ngunit tinanggihan siya ni Ning Chengming. Hindi naintindihan ni Likian kung bakit hindi siya pinayagan, at basta sinabi lang ni Ning Chengming sa kanya na siya ang general manager na inuutusan ang assistant na sundin ang plano. Kinailangan ni Likian na tahimik na lumabas. Pagkatapos, tinanong ni Kiwei si Ning Chengming kung bakit hindi niya pinayagan si Likian na magsagawa ng public relations work. Ipinaliwanag ni Ning Chengming na kung sasali si Likian sa oras na iyon, malalaking pag-atake ang mararanasan niya at ayaw niyang masaktan din siya. Sinabi ni Ning Chengming kay Yu Qingqing na dahil sa mga chismis tungkol sa kanya, naapektuhan ang legal department at humingi siya ng paumanhin para doon. Kung magtutuon sila ng pansin sa paglulunsad ng bagong produkto ng kumpanya, ay maaaring magdulot ng mas positibong pananaw sa kumpanya ng Guanting. Naniniwala siya na magagampanan ng maayos ni Likian ang mga bagay na iyon, ngunit hindi dapat malaman ni Cao Mai. Lumapit si Cao Mai kay Ning Chengming at inalok siyang tulungan siyang ayusin ang lahat ng mas maayos. At tinanong ni Ning Chengming kung bakit hindi siya nagsumbong sa pulisya dati nang bantaan siya ni Ma Hao bilang legal director. Ipinaliwanag ni Cao Mai na dahil hindi pa naman talaga kumilos si Ma Hao noon, pinili niyang manahimik. Ngunit sinabi ni Ning Chengming na hindi niya hinabol ang pananagutan noon dahil maraming dapat ayusin ang kumpanya, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi siya interesado. Hiniling niya kay Cao Mai na panatilihin ang kanilang relasyong boss-empleyado at huwag lumampas sa hangganan. Dumating si Gulan sa bahay ni Li Shen para maghapunan. Sa panahong iyon, nais ng ama ni Gulan na maisulong ni Li Shen ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Handang tumulong si Li Shen, ngunit sinabi niya na wala siyang gaanong kapangyarihan kay Li Jingfan. Ngayon ay nakikinig na si Li Jingfan kay Gulan, kaya sinabi niya sa kanyang ama na kausapin si Gulan. Sinabi ni Gulan sa kanyang ama na aalis na siya sa Gu Corp at isasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Gu Zuang na ikinagalit ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Gulan na ang unang kumpanya na paglalaanan niya ng puhunan ay ang kumpanya ni Gu Zuang, bagaman hindi alam ni Gu Zuang ito. Nang makita ni Li Shen na hindi pumayag si Gulan, sinabi niya sa biyenan na hayaan silang mag-usap at basta pumayag si Gulan ay magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, mayroon pa ring pagtatangi ang ama ni Gulan sa kanya na sinasabing hindi dapat magnegosyo ang mga babae at hindi niya ito tinatanggap. Nakita ni Li Jingfan ang advertisement ni Ning Chengming sa isang magazine at hiniling niya kay Liksuan na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Liksuan na alam na niya nang bumisita siya sa Guanting at sinabi niya kay Li Jingfan na dapat suportahan niya ang kanyang kapatid kung nagmamalasakit siya rito. Sinabi ni Gulan kay Li Shen na ang napakalaking problema sa Guanting ay hindi kayang kontrolin ni Ma Hao mag-isa. Hindi maiiwasan na may espiya sa loob at ngayon ay gustong magdaos ni Ning Chengming ng board meeting para hanapin ang traidor. Tungkol naman kay Li Jingfan, gusto niyang mamuhunan kay Ning Chengming dahil sa tiwala niya rito. Hanggat hindi binabawi ni Li Rong ang kanyang puhunan, hindi rin babawiin ng ibang shareholders ang sa kanila. Kung magtagumpay si Ning Chengming, kikilalanin siya ni Li Jingfan. Nalaman ni Likian mula kay Yu Qingqing na magdadaos si Ning Chengming ng press conference, ngunit hindi niya ito alam at nalungkot siya, gayunpaman ay dadalo pa rin si Likian. Sinabi niya kay Yu Qingqing na huwag sabihin kay Ning Chengming ang tungkol sa catering company, dahil ayaw nitong makialam si Likian. Ngunit hahanap si Likian ng paraan upang malutas ang problema sa supplier. Naniniwala si Likian na hindi sapat ang isang supplier, at may isa pang supplier, ang Lian Sheng, na medyo angkop din pagkatapos ay tinawagan niya si Liksuan. Gusto ng tatlong henerasyon ng pamilya Li Jingfan na subukan kung paano mag-react si Likian kay Ning Chengming, kaya makikialam sila sa kooperasyon upang suriin ang sitwasyon. Nalaman ni Yu Qingqing mula sa mga kaibigan na ang nagtatag ng Lian Sheng ay isang parasito lamang, kaya hinanap niya si Ning Chengming at sinabing inayos ng pamilya ni Likian ang kanilang blind date. Nagkita na sina Li Jingfan at ang kanyang kapatid at nagsimula na silang magkita, at nang magkita silang dalawa, inayos ni Li Jingfan at ang kanyang kapatid na mag-record ng video, si Gulan mula sa malayo. Nang matuklasan ni Likian na hindi gaanong naintindihan ng lalaki ang trabaho, gusto niyang umalis.
Nang sandaling iyon, dumating si Ning Chengming at nakipag-away kay Lian, sinuntok siya, at pagkatapos ay hinila ni Liqian si Ning Chengming papalayo. Natuwa si Li Jingfan nang malaman niyang sinuntok ni Ning Chengming si Lian. Nalaman ng pulisya ang impormasyon tungkol sa overseas bank account ni Ma Hao, ngunit ang nakarehistrong pangalan ay si Zheng Zihui, tiyahin ni Ning Chengming, na ikinagulat ng lahat. Napakawalang puso ng inang ito, dahil lang sa umalis ang kanyang asawa sa bansa. Ibinunton niya ang lahat ng kasalanan sa kanyang anak at sinubukang gamitin ang pagmamahalan sa pagitan ng kanyang asawa at anak. Hindi maiwasang sabihin na ang puso ng babae ang pinakamalupit, habang ang asawa ay walang kamalay-malay, nakainom ng laso na tubig, pareho silang nagtatago ng puot sa hilagang kanluran. At si Nin Tidith-min, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapagamot, bagamat na iligtas ang kanyang buhay, ay nagkaroon din ng autism. Sa tuwing naaalala niya ang mga salita ng kanyang ina, mahirap kontrolin ang kanyang kalooban. Ngayon, gusto niyang sabihin sa harap ng kanyang mga magulang na ang kanilang sinabi noon ay mali. Pagkatapos magbigay-pugay sa kanyang mga magulang, siya at si Dathin ay nagplano na umalis. Ang kanyang tiya ay nagsalita at nagalit sa bawat salita, malalim na tumusok sa kanyang puso. Ang tatay ay namatay upang iligtas ang kanyang anak, at ang anak ay nagsasalita pa rin ng ganoong mga salita. Tama na, hindi ka man lang lumuluha nang mamatay ang iyong ina, huwag mo nang banggitin ang tungkol sa daan. Hayop ka, dapat kang sumama sa iyong ama, kumalma tayo ng kaunti. Iluihyu, ang mga salita ng tiyahin niya ay nagdulot muli ng kanyang karamdaman. Nagpunta siya sa parke sa isang gulong estado, na nais mapag-isa. Nag-aalala at hindi mapakali si Dathin na sumunod sa kanya, at sa isang sandali ng kapabayaan ay nahulog siya sa hagdan. Nakita ni Dathin na sinisikap ni Nin Tidith-min na kontrolin ang kanyang damdamin na nagdulot ng sugat sa kanyang kamay. Masakit sa puso ni Dathin na sabihin sa kanya ang kanyang mga pinagdaanan. Kaya naman, sa pamilyang iyon, ang pagiging masunurin sa magulang at ang pagpapalaki ng mga anak ay naging isang bagay na hindi nagmumula sa pagmamahal sa dugo, kundi sa pagtutulak ng interes. Ang relasyon sa pagitan ng mga kamag-anak ay puro salita lang, tila gusto ng lahat na tapakan siya. Hindi makita na lahat sila ay ipinanganak mula sa iisang sinapupunan, sa halip ay parang mga mortal na kaaway. Kinabukasan, maaga silang pumasok sa kumpanya, at pagdating sa elevator ay nakasalubong nila ang mga kasamahan sa trabaho, magkahawak kamay na parang isang magkasintahan na magkadikit. Sino ang mag-aakala na tiningnan sila ng mga kasamahan na parang nakatingin sa mga panda, at sa umaga pa lang ay nakakain na sila ng maraming dog food term para sa CE na nakakainis. Bumalik ang mga kasamahan sa meeting room para pag-usapan kung paano haharapin ang online rumors. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo, may pagmamahalan ba talaga sa pagitan ninyong dalawa? Hindi, wala naman, dapat mas pag-isipan ninyong dalawa. Wala naman, hindi kayo nagkakaisa. Matamang ipinaalam ng kasamahan sa dominante nilang boss na hindi sila nagde-date, pero sa interview sa reporter ay kailangan nilang sabihin na. At ang mga salita ng assistant ay tumugma sa gusto ng dominante nilang boss, lihim siyang nagalak. Sa sandaling ito, muling kumalat ang chismis sa internet tungkol sa mga magulang ni Dathin. Hindi pa humuhupa ang isang alon, may panibagong alon na namuo. Bakit gagawin ng isang magandang babaeng nagtatrabaho sa opisina ang ganitong bagay? Isang alon pa lang ang humupa, may bagong alon na namuo. Si Nin Tidith-min ay humingi ng aliw kay Dathin. Sino ang mag-aakala na si Tumai ay nagpadala ng mensahe na humihingi sa kanya na pumunta sa hotel? Gusto niyang ipaliwanag ang lahat ng personal. Hindi alam ni Nin Tidith-min na ang lahat ay pakana ng tusong babae na inayos na noon pa. Sinunod ni Nin Tidith-min ang payo ni Si at naging isang taong walang mukha para habulin si Dathin. Nagpanggap pa nga siyang aso para linawin ito. Ang kwento ay bumaling kay Dathin. Sa totoo lang, hindi nila alam na matagal ng kasal ang mga magulang. Dumating ang kanyang kapatid ngayon para lang hindi mapahiya si Dathin. Kinuha niya ang marriage certificate ng kanilang mga magulang mula noon para makita ng kanyang kapatid. Alam ni Dathin na matagal ng kasal ang kanyang ina sa kanyang ama para hindi maapektuhan ng mga chismis. Sa kabilang banda, ang matalik na kaibigan ni Dathin, para kay Dathin, ay nagsimulang mag-livestream sa internet para harapin ang mga kritiko sa online. Ang kanyang kuya, para protektahan ang kanyang kapatid na babae, ay nag-livestream mismo para linawin ang pangyayari na nagbukas ng mga sugat na ayaw ng balikan mula sa nakaraan. Isinalaysay ng kanyang kuya kay Dathin ang mga nakaraang kaganapan ng kanyang kuya, at doon niya lang naintindihan ang tunay na dahilan kung bakit hindi nagpakasal ang kanilang ina sa kanilang ama. Dahil dito, hindi maiiwasan na may mga babaeng may ibang intensyon na lumapit sa kanilang ama, nagpapanggap sila sa harap ng kanilang ama, ngunit sa harap ko, na mas matanda, ay nahahalata sila. Nang harapin nila si Tidith, isang bagong kakilala ngunit napakamakapilyo, ipinakita nila ang kanilang tunay na pagkatao. Nang marinig ni Dathin ang kapatid niyang lalaki na nagkukwento tungkol sa nakaraan ng kanyang kuya, labis siyang nalungkot na halos hindi na siya makahinga. At ang ama, nang makita ang babae na inaabuso si Tidith, ay nagalit at direktang pinalayas ang kinasusuklamang babae sa bahay. Mula noon, ang ama ay nakikipag-date lamang at hindi nagpapakasal, ngunit ang pagpapakasal ay matagal nang pinag-iisipan.
Lumipat ang kwento sa panig ng reporter. Akala niya ay hindi alam ni Daphne na ipinadala siya ni Tumay. Sa katunayan, matagal nang alam ni Daphne, ngunit hindi pa niya ito inilalantad. Ngayon ay inilantad na niya ito at inatasan siyang umalis sa loob ng 0 minuto, kung hindi ay idedemanda siya. Takot na tumakas ang reporter. Sa kabilang banda, mas malala ang kalagayan ni Nin Tiditmin nang hindi niya makuha ang pahintulot mula sa kanya. Gumamit siya ng pampatulog para mawala ng malay si Nin Tiditmin at sinubukang gawin ang mga bagay na hindi mailalarawan. Nang makita niyang malapit ng gamitin ang reaksyon, nais ng tusong babae na hintayin ang tamang oras, at sa sandaling ito ay nagmamadali rin si Daphne na pumunta sa hotel, ngunit hindi siya pinapasok ng receptionist. Naitulak siya sa bingit ng kawalan ng pag-asa, kaya napilitan siyang tawagan ang mayamang boss na 680 Ren. Sa kabilang banda, halos mawalan na ng kontrol si Nin Tiditmin. Sa sandaling ito, isang salita mula sa masamang babae ang nagpabalik sa kanyang katinuan. Si Daphne ngayon, sa pagmamahal, ay hinding-hindi gagamitin ang salitang please. Sasabihin lang niya, Nin Tiditmin, ipinagbigay alam ko sa iyo, gusto kita, pero ngayon gusto ko lang sabihin, lumayo ka ng kaunti sa kanya para sa akin. Ang masamang babae, na nabuking ang kanyang masamang balak ni Daphne at Nin Tiditmin, ay nagkimkim ng galit sa kanyang puso, at nagpa siyang piliting umuwi si Daphne. Bumalik si Daphne sa bahay pagkatapos ng pangyayaring ito, at mabilis na nag-init ang kanilang pagmamahalan. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Daphne mula kay Stan Tidit, na nagsasabing naresolba na ng kanyang kuya ang mga negatibong balita sa internet tungkol sa kanya. Nang buksan ni Daphne ang Vihi, nakita niyang dahil sa kanya, muling binuksan ng kanyang kuya ang matagal ng sugat sa kanyang puso, na nagpaiyak kay Daphne. Ang kanyang iyak ay nagpagising kay Nin Tiditmin na natutulog. Sa oras na ito, nagkabisa na ang gamot kay Nin Tiditmin, kaya para sa kalusugan ni Nin Tiditmin, si Daphne na lang ang kinailangang gumawa ng paraan para solusyonan ito. Sa wakas ay nag-init ang dalawang bagong magkakilala. Nagbabahagi sina Chief Executive Officer at Daphne ng T-Dog Food E. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe na ayaw niyang malaman ni Daphne. Nagsinungaling lang siya na mayroon siyang mahalagang lakad na mag-isa, hindi niya inaasahan na ang lahat ay pakana ni Tumay. Nang umalis si Nin Tiditmin, natapos na ni Daphne ang pagbalot ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ama. Nang aalis na sana, narinig niya ang ingay sa labas kaya tinawag niya si Tiditmin. Kinabukasan ng umaga, paggising ni Daphne, nag-alala siya na kung pupunta si Nin Tiditmin nang mag-isa para hanapin si Tumay, baka mapilitan siya at magsisi sa huli. Sa sandaling ito, hinanap ni Ti si Nin Tiditmin. Nang buksan niya ang pinto at makita si Daphne na nakasuot ng pajama sa kwarto, dali-dali niyang sinarado ang pinto at lumabas. Nang bumalik sina Nin Tiditmin at Daphne para makipagkita kay Daphne, tinawagan sila ng kanilang tiyahin sa video. Sinasabihan si Nin Tiditmin na dalhin si Daphne sa bahay para maglaro. Ito rin ang dahilan kung bakit inilantad ni Ti ang kanilang pagsasama. Pagkatapos, sinabi ni Daphne kay Nin Tiditmin na magluto at pinag-usapan din ni Daphne at Nin Tiditmin na bawasan ang upa ni Nin Tiditmin. Sa kasalukuyan, ang hipag lang ang may pinakamalakas na kapangyarihan na nagparamdam kay Daphne na napakahiwaga ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito, sinabi ni Daphne na mahalaga ang kaligtasan ni Nin Tiditmin at Daphne kaya idinisenyo niya para sa kanila ang isang alarm set para suotin nila. Tuwang-tuwa si Tikin Ile nang malaman niyang uwi si Daphne, kaya inutusan niya ang mga tao na ihanda ng mabuti ang bahay. Gusto niyang siya mismo ang mag-asikaso ng lahat, na naramdaman ng dalawang kuya na labis ang pagmamalasakit ng kanilang ama kay Daphne. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Nin Tiditmin sa kanyang online na guro na nagsasabing nakatira na siya kasama ang kanyang nobya, na labis na ikinagulat at ikinabigla ni T. Ren. Dahil dito, nagsimula silang magtalo at nagpa siya na magkita para pag-usapan. Sa sandaling ito, dumating si Daphne at sinabi ni Nin Tiditmin na medyo walang rason ang kausap niya kahapon at gusto niyang magkita para magtalo. Kinuha ni Daphne ang kanyang telepono at tiningnan, at hindi niya inaasahan na alam niya ang online na palayaw ni Nin Tiditmin. Dati, nakikipag-usap na rin si Daphne kay Nin Tiditmin sa internet, ngunit pareho silang hindi nakakaalam kung sino ang isa't isa. Sa sandaling ito, nagpadala si C.T. Renf ng mensahe kay Nin Tiditmin na nagsasabing umalis na siya, at sinabihan si Nin Tiditmin na bilisan at makipagkita. Ngunit hiniling ni Daphne kay Nin Tiditmin na huwag makipagkita, na sinasabing kung pupunta siya para makipagkita ngayong gabi at umuwi na may sugat sa mukha, hindi maganda iyon. Dumating si CDN sa pinagkasundoang lugar, ngunit hindi lumitaw ang kabilang panig, kaya labis siyang ipinagmamalaki sa kanyang puso dahil sa wakas ay nanalo siya. Nakita ni Stan Fan si Daphne at napansin ang kakaibang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam niyang tiyak na magkasama nang nakatira sina Daphne at Nin Tiditmin. Nang panahong iyon, hinanap ni T.E. si Daphne at sinabing nawawala si Nin Tiditmin. Sinabihan ni Daphne si Stan Fan na bilisan at hanapin si T.T. Ren, habang siya naman ay hahanapin si Nin Tiditmin. Habang naghihintay si C.T. Ren kay Nin Tiditmin, lumitaw si Stan Fan, hinila ang kamay ni T.T. Ren at pinauwi siya. Sa kabilang banda, hinahanap din ni Nin Tiditmin si C.T. Ren, ngunit lumitaw si Daphne at sinabihan si Nin Tiditmin na bilisan at umuwi para makipagkita sa mga magulang.
Ngunit pauwi pa lang, nagte-text pa rin silang dalawa at nag-aaway, at sa huli ay pinagsabihan sila ng dalawang babae. Pagkatapos, dinala ni Stan si C.T. Ren sa isang coffee shop. Napakagandang ayos niya dahil gusto niyang makipagkita sa isang tao, at ito ay isang gwapong lalaki. Ngunit nang dumating ang taong iyon, parehong nabigo sina C.T. Ren at Stan dahil pangit at probinsyano ang lalaki sa harap nila at kalbo pa. Dahil dito, hindi na nakayanan ni Stan. Gusto niyang umalis, ngunit gusto ng lalaki na ipagpatuloy ang kanilang pag-ibigan noong nasa paaralan pa sila ni Stan, kaya napilitan siyang paalisin ito. Tiningnan ni T.D. Rengo ang kalbong lalaki at tinawanan si Stan. Dinala ni Delphine si T.D. Min sa lumang bahay ng kanyang ina, kung saan nilikha ng kanyang ina ang kanyang mga pinta. Kinuha ni Delphine ang pinta na ginawa ng kanyang ina para sa kanyang ama, si Dikin at labis siyang natuwa. Dati, hindi kailanman sinabi ng kanyang ina sa kanya kung sino ang kanyang ama. Nang mawalan na siya ng lakas, dinala niya ang pinta ni King at tinanong ang kanyang ina kung ang lalaki sa pinta ay ang kanyang ama, ngunit hindi ito inamin ng kanyang ina. Hawak ni Delphine ang pinta ng kanyang ama, sinabing ang ilang pinta ay ginawa ng kanyang ina gamit ang kanyang huling lakas sa kanyang higaan. Para sa lalaking pinakamamahal niya, ang ilan ay mga hindi pa natatapos na sketch. Ngayon na naaalala niya, napakalakas ng kanyang ina. Si Delphine naman ay mahina at hindi naglakas loob na harapin ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, nakatanggap si T.D. Min ng mensahe na kailangan niyang umalis pansamantala at sasama rin si Stan. Ngunit sinabi ni T.D. Min kay Delphine na kaarawan ni King ngayon, hindi sila maaaring mahuli at aalis sila kaagad. Nang umalis si T.D. Min, may ingay sa labas ng pinto. Akala ni Delphine ay bumalik si T.D. Min, kaya nilingon niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na dinukot siya ng iba. Nang dumating si Delphine sa isang liblib na lugar sa labas ng bayan, nalaman niyang dinukot siya ng mga tauhan ni Tumay. Ang dalawang hangal na ito ay unang beses palang mandukot, at may naisip si Delphine na ipagamit sa kidnapper ang kanyang account para maglaro ng Iduoyin. Gusto niyang magpadala ng regalo kay C.T. Ren sa pamamagitan ng laro, ibig sabihin ay humihingi siya ng tulong. Tamang-tama, nakita ito ni C.T. Ren, at dali-dali niyang ipinagbigay alam kay Tantide. Talagang isang abogado, isang tingin palang alam na ni Delphine na nagpapadala siya ng senyas ng paghingi ng tulong. Sa isang tabi, ang bahay ni Datuin na naghihintay pa rin sa pagbabalik ng kanyang kapatid na babae para ipagdiwang ang kaarawan ng ama. Sa sandaling ito, nagmamadali ang panganay na kapatid na lalaki na bumalik upang ipaalam sa ama na dinukot ang kanyang kapatid na babae. Sa sandaling ito, ang ama na labis na nag-aalala ay gustong hanapin ang kanyang anak na babae, ngunit pinigilan siya ni Datuin. Nagmamadali siyang tumakbo sa istasyon ng pulisya at aksidenteng nakita si T.D. Min. Galit na galit ako, tinanong ko kung nasaan ang kapatid ko, at sa sandaling ito nakatanggap si T.D. Min ang tawag, sa katunayan ang tawag na ito ay mula kay Tantide. Ipinagbigay alam sa kanya na kalalabas lang ni Delphine ng senyal ng paghingi ng tulong. Sa kabilang banda, abalang-abala pa ang mga kidnapper sa paghahanda ng kanilang live stream, hindi nila alam na nabunyag na ang kanilang lokasyon. Huli na nang matuklasan ito ng dalawa. Dahil takot na muling malinlang ni Delphine, tinakpan nila ang bibig ni Delphine at dali-daling tinawagan si Tumay. Nang malaman ng masamang babae ang sitwasyon, inutusan niya ang mga kidnapper na mabilis na lumipat ng lugar. Sa utos ng dalawa, direktang dinala nila si Delphine kay Enriho. Nang makita ni Delphine si Enriho, agad siyang kinabahan. Alam niyang si Enriho ay isang tusong tao, at mas mahirap pang tumakas sa kanyang mga kamay kaysa umakyat sa langit. Sa kabilang banda, dumating ang pulisya sa lugar kung saan matagal nang lumipat si Delphine. Palaging ganito ang pagharap ng pulisya sa mga kaso, naghihintay na lumipat ang mga tao bago lumitaw. Matalino si Delphine, muli siyang gumamit ng Bluetooth speaker para humingi ng tulong kay T.D. Min. Nang matanggap ni T.D. Min ang tawag, dali-dali siyang tumakbo sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ng pagsusuri kasama ang ilang tao, natukoy nila ang lokasyon sa daungan. Nang dumating si Delphine sa daungan, tiyak na nakita niya si Tumay. Pagdating pa lang niya ay ipinagmalaki na niya kung gaano siya kagaling, at plano pa niyang gamitin ang live stream para takutin si T.D. Min. Hindi niya alam na si Delphine ay undefeated sa taekwondo mula pagkabata. Nang malapit nang matapos ang kanyang pagpapakitang gilas, binigyan siya ni Delphine ng isang reverse blow. Sa sandaling ito, ang puso ng matalinong babae ay puno ng pagmamalaki. Mula noong high school, tinalo ko na ang lahat ng tao sa eskwelahan hanggang sa walang makatalo sa akin. Kahit hindi ako mahal ni T.D. Min, mabubuhay ako ng marilag at masaya, at hindi ako matatalo sa iyo, na puro pagpasa lang ng problema sa iba, nagtatago sa dilim, at nagagalit ng walang kabuluhan. Tumae, mag-isip-isip ka na sa kulungan. Lubos na napagalit ni Delphine ang matalinong babae. Sa kabila ng kanyang kabaitan, ayaw ni Delphine na maging tulad niya at balak sana siyang patawarin. Ngunit si Tumae ay tuluyan ng nabaliw, akala niya ay makakatakas siya, ngunit ang hustisya ay mabagal ngunit tiyak. Ang isang tao na tulad ni Tumae ay sa huli ay mapaparusahan. Bilang tao, huwag nating kalimutan ang paggawa ng kabutihan.
Nang nawala ng malay si Daphne, napanaginipan niya ang kanyang ina na nagpipinta, at sa panaginip, ang taong malumanay na yumayakap sa kanya ay si Nin Tidithmin. Nang magising si Daphne, nakita niya ang kanyang ama at kapatid na nakatayo sa pintuan, nag-aalala. Sinabihan sila ng doktor na umalis upang makapagpahinga si Daphne. Di nagtagal, pumasok si Nin Tidithmin sa kwarto. Umupo si Daphne at nagtanong kung sino si Nin Tidithmin. Nagsinungaling si Nin Tidithmin na nahulog si Daphne sa hagdan kagabi, kaya siya nawalan ng malay. Kung nawalan siya ng alaala, sasabihin niya kay Daphne na siya ang kanyang nobyo, at nagustuhan na niya ito simula pa noong estudyante pa sila. Mabilis na sinabi ni Daphne na naaalala niya ang lahat ng tao sa pamilya, ngunit hindi gaanong matandaan si Nin Tidithmin. Hiniling ni Nin Tidithmin kay Daphne na uminom agad ng gamot para tuluyan siyang gumaling. Sina Tumai at Diho ay nakakulong, at bagamat gustong makita ni Tidithmin si Tumai, tinanggihan siya dahil ayaw nitong may magtanggol sa kanya. Habang naglalambingan sina Nin Tidithmin at Daphne, pumasok si King Il at nagmamadaling tumayo ang dalawa. Hiniling ni King Il kay Nin Tidithmin na huwag gambalain ang pahinga ni Daphne, hindi ito maganda sa kalusugan, at inutusan si Nin Tidithmin na lumabas para makipag-usap siya kay Daphne. Si King Il ay napakamaalalahanin at gustong lutuin ang paboritong pagkain ni Daphne, at maingat din niyang kinuha ang bag na naiwan ni Daphne sa pinangyarihan at ibinigay sa kanya. Sinabi ni Daphne sa kanyang ama na iyon ang regalo sa kaarawan na inihanda niya para kay King Il, na labis na nagpaiyak sa kanya. Nais ni Tidith na tulungan si Daphne na mabawi ang kanyang mga alaala kay Nin Tidithmin, kaya hinanap niya ang mga dating dekorador at hiniling na ayusin ang bahay ni Daphne, tulad ng lugar kung saan nakatira si Nin Tidithmin nang mawalan siya ng alaala. Tinawagan ni CTN si Estanten at sinabi ang tungkol sa kontrata ng kumpanya na malapit na niyang lagdaan, na nagsasabing hindi siya pinapayagang makipagrelasyon sa totoong tao, na labis na ikinalungkot ni CTN. Ngunit gusto niyang yayain si Estanten sa hapunan, ngunit diretsahang tinanggihan siya ni Estanten. Hiniling ni CTN sa kanyang ama na huwag makipagtulungan sa kumpanyang iyon dahil hindi pinapayagan ng kontrata ang pagmamahal sa totoong tao. Nang marinig ito ng ina ni CTN, nag-alala siya at sinabihan ang ama ni CTN na mabilis na maghanap ng paraan para kanselahin ang kooperasyon, at sinabihan si CTN na magmadali at magmahal at magpakasal. Nakatanggap ng tawag si Daphne mula sa isang ahente na nagsasabing may isang taong nagpipilit na bilhin ang kanyang bahay. Bagamat ipinaliwanag na hindi ibinebenta ang bahay ni Daphne, gusto pa rin ng taong iyon na makipagkita kay Daphne. Nagmamadali si Daphne na bumalik at pagpasok niya sa bahay. Nakita niya ang interior na pinalamusan sa estilo noong sila ni Nin Tidithmin ay magkasama pang nakatira, at marami ring litrato. Pagkatapos, nakita niya ang isang liham na iniwan ni Nin Tidithmin para sa kanya sa swing, na nakasulat na ito ang unang pagkakataon na sumulat si Nin Tidithmin kay Daphne matapos niyang bumalik ang kanyang alaala. Ngunit hindi ito ang huli. Sinabi ni Nin Tidithmin kay Daphne ang kanyang mga iniisip mula noong sila ay nasa paaralan pa hanggang sa kanilang pagkikita sa ibang bansa, mula nang mawalan siya ng alaala hanggang ngayon. At ngayon gusto niyang sabihin kay Daphne na mahal niya ito. Nang matapos basahin ni Daphne ang liham, lumitaw si Nin Tidithmin at hinawakan ang kanyang kamay, tinatanong kung naaalala pa niya ang lahat ng nakaraan. Biglang napagtanto ni Daphne na nanloloko si Nin Tidithmin, at magkasama silang maglalaro ng laro ng panloloko habang buhay. Habang magkayakap ang dalawa, ang pamilya ni DZTV ay nakatayo sa di kalayuan at sinusubaybayan sila gamit ang binoculars. Si DZTV ay parehong masaya at nainggit. Sa isang banda, nag-aalala siya na baka hindi maging mabuti si Nin Tidithmin kay Daphne. Sa kabilang banda, natatakot siya na baka masyadong maging malapit si Nin Tidithmin at Daphne, kaya maging sobra na ang kanyang pagmamahal para sa kanyang anak. Makalipas ang isang taon, dinala ni Nin Tidithmin si Daphne sa kanilang honeymoon at masaya sila. Sa bahay, hindi naman masaya si Tilan, ang kasal ni si Tirendu ay wala pa ring progreso. Lahat sa pamilya ay nagmamadali kay si Tiren na humanap ng makakasama at magpakasal. Habang nag-honeymoon sina Nin Tidithmin at Daphne sa Thailand, dalawang lalaking nanliligaw kay Daphne ang binugbog ni Nin Tidithmin, at pagkatapos ay dinala sila sa istasyon ng pulisya. Tinanong sila ng pulis kung gusto nilang makipag-ugnayan sa embahada para makauwi sa kanilang bansa o lutasin ang problema ayon sa lokal na proseso. Alam ni Daphne na kaunting pera lang ang kailangan para malutas ang alitan, kaya nagpasya silang sundin ang lokal na proseso. Pagkatapos, hiniling ng pulisya na magpalitrato sila bilang souvenir sa istasyon ng pulisya. Hiniling nilang kuhanan sila ng maraming intimate na larawan, ayaw nilang masayang ang kanilang pera. Medyo napagod ang pulis na kumukuha ng litrato, ngunit dahil tinanggap na niya ang kanilang pera, wala siyang nagawa kundi pilitin ang sarili na makipagtulungan upang matugunan ang kanilang mga kahilingan.